Isang hindi inaasahan, ang babaeng itinuturing kong dalisay na bulaklak sa loob ng 3 taon ay anak pala ng bilyonaryo. Nang malaman ko ang katotohanan, biglang nasira ang puso ko. Binuklat ko ang video sa trending topic. Nakasandal siya ng maluwag sa mamahaling sasakyan. Umiti siya ng bahagya sa direksyon ng kamera. Tila lalaki ang kumuha, kaya nanginginig ang kuha. Sumunod ay sumigaw sila ng malakas, "Tingnan nyo, ang ganda-ganda niya." Nagwakas ang video at bumalik sa simula. 11 segundo lang, inulit-ulit ko ito ng 12 ng beses. Kahapon lumabas ang video na ito. Ang title, Jinghao Yitengcheng kasama ang babae sa event. Tila may bagong relasyon. Si Yitengcheng ay bagong sikat na mayamang boss. Sikat siya sa showbiz dahil sa kanyang tunay na pagkatao. 30 taong gulang, walang asawa, pero hindi itinatago ang mga relasyon. At ang mga naiulat na kasintahan ay sunod-sunod na mas bata at maganda. Tuwing may nalalaman, maraming humihiling na magturo siya kung paano maging seeking. May nagbibiro pa, 18 taong gulang na babae, bagamat legal, pero bilang nobya ni Yitengcheng. Huli na raw. Nang mailabas ang video, agad itong ipinadala sa akin ng matalikong si Yefan. Parang nagbibiro, mukha itong si Liu Ruyan, anong nangyayari? Hindi ba't napakahirap mo na kaya pinilit mo siyang pumasok sa showbiz para kumita? Bago pa ako makasagot. Nagpadala ulit si Yefan, naku, hindi lang kamukha. Ito talaga si Liu Ruyan, panoorin mo ang trending. Naguguluhan ako nang pindutin ko ito. Binuksan ko ang trending at sa unang balita, nakita ko ang video na yon. At hindi ko inakala na ang simpleng balitang ito ay magkakaroon ng maraming pagbabago. Noong una, sinabing si Liu Ruyan ay bagong estudyante sa film school at kasama si Yitengcheng para sa pera at kasikatan. Para pumasok sa showbiz. Pero may sumagot agad, hindi siya galing sa film school. Siya ang campus BT ng Peking University, katamtaman ng estado, nagtatrabaho para sa tuition. Dahil kapos, kaya raw siya pinapanatili ni Yitengcheng. Ipinost pa ng tao ang ng estudyante bilang ebidensya. Ngunit hindi nagtagal, ang impormasyong ito ay binago muli. May nagsiwalat na si Liu Ruyan ay talagang prinsesa ng Qingshan Group. Ang nag-iisang anak ni Liu Haidong, hindi lang mayaman kundi isang super rich. Palagi siyang mababa ang profile, nagtatrabaho para patunayan ang sarili. At si Yitengcheng ay lagi niyang ideal na lalaki. 5 taon siyang naghabol. Pero hindi siya pinansin ng lalaki. Ngayon, lumabas si Liu Ruyan ng mataas ang profile dahil naapi raw si Yitengcheng ng organizer. Kaya nagalit siya para sa kanyang idolo, dumating sa mamahaling sasakyan para suportahan ang minamahal. At si Yitengcheng, sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya, ay tila inamin ang kanyang damdamin. Kasunod ng trending na ito, lumabas din ang isang larawan. Si Liu Ruyan ay may matalim na mga mata, nakikipagharap sa isang pandak at matabang na babae. Samantalang si Yitengcheng ay nasa likod niya, karaniwang matapang at guwapo. Nakatayo sa tabi ng magandang babae, puno ng pagmamahal at lambing ang kanyang mga mata. Nang lumabas ang larawan, sumabog ang trending. Kahit malabo ang larawan. Ito ay may kwento ng magandang mayamang babae na humahabol sa sikat na lalaki. Sabay nito. Sa WeChat, ang usapan namin ni Liu Ruyan ay tumigil pa rin kagabi. Sinabi niya sa akin, "Okay, miss na kita. Bukas kumain tayo ng hotpot, okay?" Paano ko siya sinagot noon? Tama, sinabi ko. Huwag kang masyadong maghirap. Tigil mo na ang part-time job, may pera ako. Kung kailangan, ako na lang mag-aalaga sa'yo. Pero ngayon, ang pagpapanggap kong mayaman sa harap ni Liu Ruyan ay parang isang biro. Dahil sa video, ang suot ni Liu Ruyan ay mga mamahaling brand na hindi ko kilala. Ang relo lang sa kanyang pulso ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Ako, isang empleyado na may sahod na wala pang 10,000. Bakit ako magpapanggap na mayaman sa harap niya? Hindi pa siya sumasagot sa link ng Weibo na ipinadala ko. Ang mga salita sa chatbox ay tinatype ko, binubura, tinatype ulit, pero hindi ko pa rin alam kung ano ang sasabihin. Gusto kong tanungin kung ano talaga ang nangyayari, kung siya ba talaga ay mayaman, at ano ang relasyon nila ni Yitengcheng. Kahit na nagkakagulo sa trending, maghiwalay na tayo. Nagulat ako. Mas mabilis ang kamay ko kaysa utak, na ipadala ko ang tanong, bakit? Nagsawa ka na? O, ano na lang ang mga gamit mo sa bahay ko? Itapon mo na lang. Hindi naman mahalaga. Si Yiteng ang nag-aya sa akin uminom. Sabi niya, bihira lang akong ma-heartbreak. Ang pag-inom para lunurin ang sakit ay hindi karapat-dapat sa 3 taon niyang pagkain ng dog food. Sa loob ng bar, makulay ang mga ilaw at maingay ang paligid. Si Yiteng ay nagtoast sa akin. Pinapayuhan ako, okay lang, si Liu Ruyan ay napakaganda. Hindi ka talo kung makasama mo siya. Kung hindi, sa antas ng sahod mo, ganitong klaseng babae. Hindi mo kayang sustentuhan. Ito ay biyaya. Ininom ko ng isang lagok ang aking baso. Hindi ko tiningnan si Yiteng. Huwag mong sabihin ng ganyan sa isang babae. Napangiti siya ng may konsensya. Okay na, okay na. Inom na lang tayo. Ang musika ay napakalakas na parang dumadagundong.
Sinabi ni Iteng na uminom pero mahina talaga siya sa alak. Pagkatapos ng ilang baso, nagsimula na siyang malito, at ako bukas ay kailangan pang pumasok sa trabaho. Tiningnan ko ang grupo ng kliyente. Yung mga mensaheng hindi pa nasasagot. Napabuntong hininga ako ng malalim. Ang mga manggagawa ay hindi karapat-dapat na lunurin ang sakit sa alak. Pagkatapos ihatid si Iteng sa kanyang bahay, sumakay ako ng taxi pauwi. Medyo gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Gusto ko pa siyang i-text pero pinigilan ko rin. Bukod doon, mas nangingibabaw ang pakiramdam na katawa-tawa. Talagang nag-ipon ako ng masigasig. Gusto kong bumili ng bahay na isusulat sa pangalan niya. Sabi niya kasi sa akin na mahirap ang kanyang pamilya. Kaya wala siyang seguridad. Ngunit sa loob ng 3 taon, ang lahat ng sandali naming magkasama. Peke ba lahat? Sabi lang niya na na-enjoy ko na at tapos na. Inihilig ko ang ulo sa bintana ng kotse. Hindi pantay ang kalsada, paulit-ulit na tumatama sa ulo ko. Sa wakas, nakarating ako ng bahay. Pagbaba ko, biglang hinampas ako ng hangin, lalo pang sumakit ang ulo ko. Naupo na lang ako sa gilid ng daan. Maghihintay akong maging malinaw ang isip bago umakyat. Pero ilang sandali pa, biglang may lumapit sa akin. Hinarangan ang liwanag ng poste. Tumingin ako at nakita ko ang mukha ni Liu Ruyan. Nakasuot siya ng itim na damit na panggabi. Ang buhok niyang nakalugay sa likod ay kinulot ng malalaking alon. Ang kanyang mga gamit na mamahalin. Mas nagpapakita ng kanyang kagandahan. Lalo kaming nagiging hindi magkasing mundo. Tiningnan niya ako mula sa itaas. Bakit ang gulo-gulo mo? Mismo na ba ako? Natigilan ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang titig niya sa akin ay malamig, parang sa isang estranghero. Hindi ko pa siya nakita ng ganyan dati. Dati lagi siyang nakangiti. Kapag nagtatagpo ang mga mata namin, bigla siyang lalapit. Yayakapin ako ng mahigpit at sa malambing na boses ay tatanungin, Kuya, ngayon ba mas mahal mo na ako? Lagi akong umiiling at nagsasabing hindi. Tapos kakalikutin niya ang bewang ko. Pipilitin akong bawiin ang sagot. At ngayon, ang mga alaalang iyon ay nagpapasakit ng puso ko. Huminga ako ng malalim para pigilan ang luha, saka nagkunwaring kalmado at tinanong siya, bakit ba talaga? Hindi siya nagsalita, sumenyas lang. Isang may batch ang dumaan mula sa kanto. Huminto malapit. Bumukas ang pinto at may ilang taong bumaba. Isa sa kanila ay isang babae na may pulang buhok na kapansin-pansin. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, tumigil sa harap ko. Tinanong ako, duwag, kilala mo pa ba ako? Matagal bago ko naitugma ang taong ito sa mukha sa aking alaala. Momo, naalala mo pa? Akala ko nakalimutan mo na. Umurong si Momo ng isang hakbang at hinawakan ang braso ni Liu Ruyan. Ang ngiti niya ay katulad ng 4 na taon na ang nakakaraan. Nakilala ko si Momo noong 2 taon ko sa kolehiyo. Nag-aaral ako sa university. Nagtatrabaho ako para sa matrikula. Isa sa mga trabaho ko ay maging tutor. Si Momo ang unang estudyante ko. Mayaman ang pamilya niya pero mahina ang grado. At mahilig maglaro. Sa unang araw ng klase, maayos siya. Pero sa ikalawang araw, nagsimula siyang magloko. Binigyan niya ako ng 500 piso para itago ko ang kanyang paglalaglag ng klase. Pagkatapos, handa na siyang tumalon sa bintana para pumunta sa party. Tinanggap ko ang pera. Pero hindi ko siya napigilan. Nag-aalala ako na may mangyari, kaya tinawagan ko ang kanyang nanay. Pero hindi ko inaasahan, ang ina ni Momo na napakabait sa akin, sa pagdidisiplina sa bata, ay napakahigpit. Sinampal si Momo at pinakulong ng mahabang panahon. Dahil dito, nagalit siya sa akin. Araw-araw siyang pumupunta sa university para manggulo. Sumisigaw na gagawin niya akong magbayad, pilit akong humingi ng tawad. Pero noong tumanggap ako ng pera bilang tutor, tungkulin ko na abisuhan ang magulang kapag umalis ang bata. Hindi ko inaasahan na sasaktan siya. Nalungkot ako pero hindi ko naramdaman na mali ang ginawa ko. Kaya, direkta ko siyang hindi pinansin, parang wala siya. At siya, pagkatapos noon, ay hindi na nagpakita. Akala ko noon panandalian lang siyang magugustuhan at makakalimutan na ito, pero hindi ko inaasahan na magkikita kami. Sa ganitong sitwasyon, pinagmamasdan ni Momo ang ekspresyon ko, parang alam niyang naalala ko na ang lahat. Ngunit tumawa siya ng mayabang, itinuro si Liu Ruyan sa tabi at sinabi, ito ang ate ko. Alam mo ba, kasama kanya para lang makapaghiganti. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan, parang inisip niyang bata ito, pero wala siyang sinabi. Pero naunawaan ko na ang lahat, bigla akong natawa, at totoo ngang natawa ako. Tumingin ako kay Momo, ngayon tapos ka nang maghiganti, di ba pantay na tayo? Natigilan si Momo, parang hindi inaasahan ang reaksyon ko, at kumunot ang noo. Medyo nagdalawang isip siya at tumango, sige, basta nakaalis na ako sa galit ko. Pero, hindi ka ba galit? Umiling ako. Mas lalo akong natawa, wala naman akong dapat ikagalit. Talo, tanggap. Wala na yon, uwi na ako. Magsaya kayo, mga binibini. Pagkasabi ko nito, tumalikod ako at umalis. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, magulo ang isip ko. Hindi ako nakatulog kagabi, o halos hindi, dahil naghanap ako ng sagot sa internet.
Tinatanong ko kung paano mabilis na makalimot pagkatapos ng hiwalayan. Ang pinakamataas na upvote ay umiyak, maghanap ng gagawin, magbasa at mag-isip. Pero nakaupo ako sa sofa, nag-isip ng matagal. Hindi talaga ako makaiyak, kaya nag-umpisa akong mag-impake ng mga gamit ko, lahat. Naghandang lumipat. 2 kwarto at 1 sala ang bahay na ito, malaki man. Pero malayo ito sa pinagtatrabahuhan ko. Kung hindi dahil dito, hindi ko sana ito nirenta. Ngayon na hiwalay na kami, pwede na akong umalis. Pero noon ko lang natuklasan na kaunti lang talaga ang gamit ni Liuruyan at karamihan ay binili ko para sa kanya. Kaya naman ayaw na niya dahil hindi naman ito mahal. 4:00 ng madaling araw ako nahiga, pinatay ang ilaw, paulit-ulit na nag-scroll sa phone. Nagpalipat-lipat sa ilang apps, pero wala akong nabasa sa screen hanggang sa mahinang sikat ng araw. Ay pumasok sa kwarto mula sa kortina. Pagkatapos, tumunog ang alarm. Bumangon ako na may mga itim na mata. Naligo at nagbihis, gumawa ng isang set ng strength training, at saka lang ako nagkaroon ng konting sigla. Hindi na ako mukhang multo. Dala ko ang bag, handa akong lumabas para sumakay ng tren. Pero biglang may kumatok sa pinto. Nagulat ako, inalis ko ang kamay ko sa doorknob. Tumingin ako sa peephole, pero puro pula lang ang nakita ko, gumagalaw sa paningin ko. Nag-alinlangan pero binuksan ko ang pinto, at hindi ko inaasahan na makakasabay ko ang ulo ni Momo na tumama sa pinto. Pero wala siyang natamaan. Nagulat ako, kusang kumunot ang noo ko. Ikaw. Nagliwanag ang mga mata niya, parang nakakita ng tagapagligtas. Iniharap niya sa akin ang lahat ng dala niya, ito. Pumunta ako para humingi ng tawad. Pasensya na, ako ang mali dati. Makitid ang isip ko, pasensya na. Ikaw na ang malaki ang loob. Huwag mo na akong pagtuunan. Okay lang. Umurong ako ng ilang hakbang. Hindi ko kinuha ang dala niya. Iyon ay ilang magagandang supot, lahat ay. May logo ng luxury brand at may isang supot na may pera. Anong ibig sabihin ito? Nang makita ni Momo na hindi ko kinuha, nalungkot ang ekspresyon niya. Gusto lang kitang humingi ng tawad. Totoo, tiningnan ko siya ng ilang segundo at nagtanong. Si Liuruyan ba ang nagpadala sa'yo? Nagulat siya, umiling, hindi. Hindi alam ni Ate Liu ito. Biglang may boses lalaki na pumutol sa nauutal na si Momo. Ako ang nagpadala sa kanya. Pasensya na, Yinrojay. At kasabay ng pagsasalita, lumitaw ang isang lalaki mula sa sulok ng hagdan. Nakasuot siya ng mask at salamin. Nakabalot ng mahigpit, hindi makita ang mukha, pero matipuno at proporsyonado ang pangangatawan. Nakasuot siya ng simpleng damit pero dekalidad na nagpapakita ng kanyang katayuan. Lumapit siya, tumabi kay Momo. At saka lang tinanggal ang salamin sa harap ko, iniabot ang kamay. Magandang araw, magpakilala ako. Ako si Itenchen. Kuya ni Xiao mo. Narinig ko ang tungkol sa ginawa nilang kalokohan sa'yo. Ito ang kapatid ni Xiao mo. Narinig ko ang tungkol sa ginawa nilang kalokohan sa'yo. Kaya't isinama ko siya rito para humingi ng tawad sa'yo. Si Itenchen ay kapatid ni Momo. Medyo nagulat ako. Subalit kung pag-isipan mabuti, nasa loob din ito ng inaasahan. Si Liuruyan at si Momo ay magkaibigan, at dahil kay Itenchen ay kinagalitan niya ang mga organizer. Dahil pareho silang anak ng mayayaman at nasa iisang bilog, alam ko na magkakilala sila. Pero sa sinabi niya pagkatapos, umiling ako, hindi niyo kailangang humingi ng tawad sa akin. Hindi, lahat ng ito ay kasalanan ni Xiao mo, napaka-immature niya. Si Liuruyan ay napilitang sumali sa kahangalang ito dahil sa panggigipit ni Xiao mo. Kaya sa huli, ako ang hindi nakapagdisiplina ng maayos sa aking kapatid, kaya nararapat lang na humingi ako ng tawad. Habang nagsasalita, kinuha niya mula kay Momo ang mga paper bag at walang pagtutol ay ipinasak sa aking kamay at sinabi, ito ay munting regalo na pinulot namin sa daan, ituring mo na lang na bayad pinsala. At saka, malapit na kaming magpakasal ni Liuruyan. Alam ko na kayo ay nagkaroon ng relasyon, pero alam naman ng lahat na yon ay isang pagkakamali lamang. Kaya't umaasa ako na sa mga susunod na araw, hindi mo na siya pwedeng guluhin. Pwede ba? Iyon ang nais ni Liuruyan, Ginoong Ji. Kahit na kayo ay naghiwalay na, pero alam mo na ngayon ang kanyang tunay na halaga. Tumango ang lalaki sa harapan ko, nakangiti ng buong loob. Hindi ko alam kung ano ang tingin niya sa akin, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko na para akong isang clone na walang kahihiyan. Pagkatapos ng hiwalayan, nakaramdam ako ng lungkot at kaunting sakit. Ngunit bago ito, hindi naman talaga ako nagalit ng labis kay Liuruyan dahil sa palagay ko. Kahit na mali ang simula, kahit na hindi marangal ang wakas, ngunit sa loob ng 3 taon ng pakikisama, dapat alam niya kung sino talaga ako. Wala akong pakialam kung siya ay mayaman o hindi. Lalo na't hindi ko isusuko ang aking dignidad at mukha para sa kanyang pera. At hahabulin siya. Ngunit ang lalaking nasa harap ko ay patuloy na ngumiti ng marangal, parang hindi niya napansin ang pagbabago ng aking mukha. At nagtanong muli, Ginoong Ji, kaya mo naman siguro, di ba? Pagkatapos kong matapos ang huling salita, inayos ko ang plano at ipinadala sa leader para kumpirmahin.
Kahit na sobrang pagod at mahina na ang ulo, hindi ko maiwasang maalala ang sinabi sa akin ni Tengchen bago siya umalis kaninang umaga. Sinabi ko noon, huwag kang mag-alala dahil naghiwalay na tayo, hindi na ako makikipag-ugnayan sa aking dating. Kahit na anak man siya ng mayaman. Kaya't kunin mo ang mga ito, hindi ko kailangan. Pagkasabi ko, ibinalik ko ang mga paper bag sa paanan ni Tengchen, ngunit hindi man lang niya inangat ang ulo. Ngumiti at sinabi, maliit na bagay lamang, hindi mahalaga. Kung hindi gusto ni Ginoong Jai, itapon na lang. Noong sabihin niya yon, para siyang si Liu Ruyan. Parehong magaan ang pagbanggit, parang walang masamang intensyon, ngunit kahit papaano ay naramdaman ng nakikinig. Ang malaking kahihiyan, dahil dito naalala ko rin. Noong kaarawan ni Liu Ruyan, nagtrabaho ako ng husto, nagtipid para makabili ng regalo. At iniharap sa kanya ang mga murang bagay na yon na para bang kayamanan. Marahil ay inaakala niya na nakakatawa ako. May katok ang kasamahan ko sa aking lamesa, kaya't nagising ako at nagtanong, ano yon? Ngumiti siya, hindi ka ba tumingin sa grupo? Kanina ka pa hinahanap ng manager. Pumunta ka sa kanyang opisina. Ah, sige. Alam ko. Agad kong pinigilan ang mga ligaw na isipan, nagpasalamat sa kasamahan at pumasok sa opisina ng manager. Ang dahilan ng pagtawag sa akin ay ang lumang problema, ang kumpanya ay magtatayo. Nang sangay sa lungsod kulang sa karanasan, kaya kailangan ng tao mula sa punong tanggapan para pamunuan. Promotion. Doble ang sahod, ang tanging problema ay kahit matapos ang proyekto. Maaaring kailanganin pang manatili sa lungsod nang hindi bababa sa 6 na buwan. Mga kalahating buwan na ang nakalipas. Nang lumabas ang balita, tinawag na ako ng manager at tumanggi ako dahil sa kakulangan ng karanasan. Ngunit alam ng manager na dahilan lamang iyon kaya tinanong niya ako muli. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tumanggi. Nang maayos na ang lahat ng gamit, 1 linggo na ang lumipas. Iniwan ko ang mga walang silbi. Sa inuupahang bahay, ang mga dala-dala ay iniwan ko kay Yefan. At pinaplano na kapag nakahanap na ako ng matutuluyan sa lungsod ay ipapadala niya sa akin. Ang kumpanya sa lungsod ay nag-book ng hotel pagbaba ko ng eroplano. Diretso na ako roon. Bago ako umalis, si Evan ay nag-iyakan na kumain ng hotpot. Bumalik kami malapit sa universidad pumunta sa paborito naming kainan noong nag-aaral pa. Noong pumipili ng sabaw. Nakasanayan kong pumili ng 2 sabaw na maanghang at hindi, ngunit nagtataka si Evan, bakit, kailan ka nagsimulang hindi kumain ng maanghang? Dati hindi kita pinapakain ng maanghang. Bakit ka pumili ng hotpot na may 2 lasa? Pareho naman tayong kumakain ng maanghang. Gawa-gawa lang ng alak yan. Saka ko lang napansin na may maliit na checkmark sa likod ng tagahalong sabaw. Nasaglit lang na mali ang na-check, sabi ko, at pinatungan ko yon ng X. Pinili ko ulit ang puro alak, pero sanay na ako dahil si Liu Yan ay hindi maanghang. Noong bago pa lang kami, bihira nga kaming kumain ng hotpot. Maingay daw kasi. Akala daw niya, mas gusto raw niya kumain sa bahay kaysa maingay na hotpot. Pero hindi ko alam kung kailan nagbago. Siya na mismo ang yayaya sa akin kung gusto bang kumain ng hotpot. Noong puro alak ang napili niya, pinawisan siya ng todo. Nakaasa lang sa malamig na tubig para makakain. 1 kalahating kainan, halos wala siyang nakain. Puro tubig lang ang laman ng tiyan, kaya busog na siya. Pero paglabas ng hotpot, matigas pa rin ang ulo niya. Salamat sa'yo, kuya. Parang mas kaya ko na ngayon ang maanghang. Noong mga sandaling iyon, nakatingin lang ako sa kanyang magandang mukha sa ilalim ng ilaw at sa kanyang parang bata na walang muwang ng ngiti. Biglang naluha ang puso ko. At pagkatapos noon, puro tagahalong sabaw na lang ang in-order namin. Nang bumalik ako sa aking sarili, si Evan na ang humawak sa menu at mabilis na pumili ng mga side dish. Tinanong pa ako kung gusto kong magdagdag ng karne. Umiling ako at sinabing, bahala ka na. Huwag mo akong tipirin, kaklasing lao. Kung hindi, sa susunod ay ikaw na ang manlilibre. Balak kong ubusin ang pera mo. Sa susunod, kumain tayo sa buffet. Ano ka ba? Nagbiruan kami at nagtawanan. Ang usapan ay mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabila. Pero pareho kaming hindi nagbanggit ng totoong dahilan kung bakit ako alis. Bukas ay walang pasok. Pareho kaming uminom. Ako ay namula lang ng pisngi at parang lulutang-lutang sa paglakad. Pero si Yefan ay lasing na. Sumandal sa tenga ko at kumanta ng iisang matapang, hindi lang tono ang mali, pati boses ay basag. Isang kamay ko ang humawak sa kanya, ang isa ay kumuha ng cellphone para magbayad. Sa pag-scan, naging pabaya ako. Nakatakbo pala itong isa. Nang matapos ang pagbabayad, saka ko nalaman. Nakahilig siya sa mesa sa tabi ng counter, nakikipag-usap sa ibang mga customer. 8. Sa tingin ko, mukha kang babaeng manloloko. Sobrang sakit ng ulo ko. Sumugod ako at hinila siya. Nagmamadali akong humingi ng tawad sa mga customer na ginambala niya. Pero bigla may tumawag sa aking pangalan. Jiboda, bakit ganyan ang sinasabi mo? Saka ko lang napansin. Sa mesa na yon, isa sa mga nakaupo ay si Momo. Natigilan ako.
Biglang may masamang kutob. Kung narito si Momo, baka naman. Matigas ang lig kong lumingon. At nakita ko nga sa tabi ko sa upuan sa labas ng mesa. Nakaupo si Luyan. Si Yefan ay matigas pa ring itinuro siya at sinabi, "Dalaga. Ang lala mo talagang manloko. Sa tingin ko, sa susunod mong buhay, kailangan mong gumawa ng mabuti. Mas mabuti pang ahitin mo ang buhok mo at maging madre para makabawi ka sa mga taong niloko mo." Si Luyan na itinuro ni Yefan ay walang reaksyon. Diretso lang ang tingin niya sa akin. Apat sila sa mesa na yon. Ngayon ay tahimik na lahat. Walang nangahas na magsalita. Sobrang hiya ko. Labis akong nagsisi. Sana hindi ko na lang pinayagan si Yefan na uminom ng huling bote ng beer. Nang mapigilan ko na siya at inaalo, habang inaakay sa pintuan, hindi pa rin siya tumigil. Pilit lumalaban. "Huwag mo akong pigilan. Binibigyan kita ng kapalaran." Nang mahatak ko na si Yefan palabas ng hotpot at pumikit sa pintuan. Pinagpawisan na ako ng todo. Habang nagbubuk ng sasakyan sa cellphone. Nakakainis. Dalawang lalaking nagsisigawan, sobrang kakaiba. Ang mga dumadaan ay nakatingin sa aming direksyon. Pero alam ko na totoo si Yefan sa akin, parang pamilya. Saglit akong napaluha. Gusto kong bigyan siya ng tissue para punasan ang luha, pero wala akong mahanap sa bulsa. "Gamitin mo ito." May nagsalita sa likod ko. Pamilyar ang boses. Ang kamay na inabot sa akin. Maputi at mahaba, may dalang magandang panyo. Hindi ko kinuha. Pinunasan ko ang luha ni Yefan gamit ang manggas ng damit ko. Inalis ng taong iyon ang kamay at mahinang nagtanong, "Binablock mo ako?" Hindi pa rin ako sumagot. Yumuko at natapos na mag-book. Pagkatapos, inalalayan si Yefan sa gilid ng kalsada para maghintay. Pero hinabol niya ako at hinila ang manggas ko. Pilit kong inalis ang kamay niya. Sa wakas ay lumabas ang galit ko. "Luyan, may sakit ka ba? Ikaw ang nagsabing gusto mong makipaghiwalay. Sabi mo maging tahimik ako. Huwag kang manggulo. Ikaw rin naman ang nagsabi noon. Ngayon, bigla kang nagpapakita. Ano ba talaga ang ginagawa mo?" Nang maalis ko siya, sumimangot siya. Pero 3 salita lang ang nasabi niya. Paumanhin, pero sa akin ay nakakatawa lang ito, "Liruyan. Hindi mo ba naisip na huli na ang paghingi mo ng tawad?" Nakita niyang tumatawa ako pero sumimangot siya. "Kung masakit, sigawan mo na lang ako, wag ganyan." Totoo, medyo nasaktan ako noong una. Pero ngayon wala na akong pakialam. Kahit 3 taon, kung nag-alaga ka ng pusa o aso, magkakaroon ka pa rin ng pagmamahal. Pero ikaw, hindi ka karapat-dapat. Talagang hindi ka karapat-dapat. Kaya ngayon, natutuwa na lang ako na maaga tayong naghiwalay. Maaga akong nakalaya. Nag-vibrate ang telepono, tawag mula sa driver. Nakita ko ang taxi na nakaparada sa tabi, pinatay ko ang screen at lumingon para magsabi, "Aalis na. Sana di na tayo magkita." Pag-uwi ko, nakatanggap ako ng friend request. Walang profile picture at walang bio, ang request message ay 3 salita lang. Paumanhin. Hindi ko pinansin. Pero di ko inaasahan na magpupumilit siya, nagpalit ng ilang iba't ibang account. Iba-iba rin ang nilagay niya sa request message, mula "Gwapo, kilalanin tayo," hanggang "Nagre-recruit ng ahente ang negosyo." Hanggang "Ako ang boss mo, palitan na at i-add ang bagong account." Sa wakas, tila natauhan siya. Na di ako maluloko, kaya sumuko na siya at nilagay ang "Si paumanhin, kuya. Talagang alam ko na ako ay nagkamali, pero pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag?" Natawa ako sa kanyang sinabi. Sinagot ko lang ang huling ito, "Magpaliwanag. Ipaliwanag mo na ikaw ay isang manloloko. O ipaliwanag mo na may iba kang kasabay. Gusto mo ng maayos na hiwalayan, tapos imbitahan mo ako sa kasalan mo at ni Tengchen." Sa pagkakataong ito, tumahimik na siya. Dumating ako sa Z-City. Ang branch office ay nag-ayos ng susundo sa akin sa airport. Ang tao ay may dalang karatula na may pangalan ko, mahabang buhok hanggang balikat. Malinaw at kapansin-pansin. Pero dahil sa sobrang prominente ng kanyang aura, sa gitna ng mga babaeng naghihintay sa kanilang idol, halatang hindi siya bagay. "Kumusta, Jiboda?" Nag-abot siya ng kamay. "Kumusta?" Ang manager ng Z-City Planning Advisory Department, ang bago kong agarang superior, ay nagngangalang 11. Kaya nang marinig ko ang pangalan, natigilan ako sandali. Akala ko magpapadala ka ng assistant para sumundo, paliwanag ni 11. Nag-leave ang assistant ko, manganganak ang pusa nila sa bahay. Manganganak ang pusa at nakakapag-leave. Ganito ba ka-relax ang working atmosphere sa branch? Tumawa si 11 at ako'y inakay, sabi niya. Para madaling mag-slack off. Kaya di ka magsisisi na pumunta ka rito. Napatawa rin ako. Ang bago kong boss ay nakakatawa at may sense of humor, magandang senyales. Pag-alis sa bayan, ang kaba sa paglipat ng lungsod ay medyo napawi. Sa daan papunta sa hotel, maikling ipinaliwanag ni 11 ang kalagayan ng branch at ang mga trabahong aking haharapin. Maraming trabaho, pero madaling matutunan. Pero dahil kagagaling ko lang sa paglipat, hindi pa ako gaano kakilala sa mga bagong kasamahan.
Kaya tiyak na kailangan ng adjustment sa pagtutulungan. Pagdating sa hotel, nag-check-in ako. Ang original kong plano ay maghanap ng apartment pagkatapos maging stable ang trabaho at sa weekend na lang. Pero sa sasakyan, sinabi sa akin ni Labing-isa na dahil may malaking exhibit, sa susunod na ilang araw ay magiging abala talaga. Maaga akong dumating ng ilang araw at sa Lunes pa ako magre-report sa kumpanya. Kaya mas mabuti na sa mga araw na ito ay maghanap na ako ng bahay. Pero nang makontak ko na ang ahente at handa nang lumabas, biglang nakatanggap ako ng isang mensabi mula kay Yefan. Lumapit sa akin si Liu Ruyan. Tinanong niya kung lumipat ka na ng bahay at kung nasaan ka ngayon. Hindi ko Akala ko sapat na ang sagot ko kahapon, hindi ko maintindihan kung ano ang punto ng panggigipit niya ngayon. Dahil sa kawalan ko ng pakialam, ang kanyang pagiging mapagkumpetensya ay nasaktan. Direkta akong nagpadala ng voice message kay Yefan. At matatag ang tono na sinabi, kahit ano ang itanong niya, huwag mong sabihin. Wala akong sinabi. Pero lasing siya at parang umiyak. Sinabi niya na noong una, nilapitan ka niya dahil kay Momo, pero pagkatapos na makasama ka, totoong nahulog na siya sayo. Gusto niyang humanap ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat at sabihin ang tunay niyang pagkatao. Pero natatakot siyang masaktan ka, kaya palagi siyang nagpapabukas. Hindi niya inaasahan na makikita mo muna ang video na yon. Marami pa siyang sinabi. Gusto mo bang pakinggan ang paliwanag niya? Hindi na. Wala nang dapat ipaliwanag. Noong una, naawa ako sa kanya dahil nahirapan siyang mag-isa. Para hindi na siya mag-part-time at makapag-aral ng mabuti, nagsumikap akong kumita ng pera. Maging hanggang sa maospital siya dahil sa pagod, pero alam niya ang lahat, ngunit walang sinabi. Niloko ako ng 3 taon, ang mga tekstong nasa kahon ng usapan, kalahati na ang nasulat pero nawala ako sa aking isip. Sa totoo lang, sa 3 taong ito, hindi naman aktibong humingi si Liu Ruyan ng anuman sa akin, trabaho. Pagkita ng pera, pagpupursige para sa ating magkakasamang kinabukasan, iyon ang aking sariling desisyon. Hindi siya humiling, hindi niya nakita, at syempre hindi niya alam. Tungkol sa sinabi niya noong una na may layuning lumapit at saka ang mga salitang naging tunay ang damdamin. Hindi ko rin pinagdududahan dahil ang layunin ay maaaring peke, ang mga salita ay maaaring magdaya. Pero ang natural na reaksyon ng tao at ang tingin sa mata ay hindi madaya, hindi mabilang na beses na abala ako sa trabaho. Iniwan ko siya at nang matapos ang lahat at hinanap ko siya, malinaw kong nakikita ang lungkot at kalungkutan sa kanyang mukha, biglang nagiging masaya at galak. Sa pag-uwi ko ay nawala ng baterya ang phone. Lumabas siya na nakatsinelas, hinanap ako ng 2 oras, pero nang malaman na nakauwi na ako, ang unang reaksyon ay yakapin ako na may mamula-mula ang mata, hindi magalit, siya ay isang simpleng babae. May malinaw na pag-ibig at galit kapag nagkakomplikado ang proteksyon sa minamahal at paghihiganti para sa kaibigan. Maaaring nag-alala din siya sa paghahayag ng katotohanan at pagharap sa problema at patuloy na pagpapaliban. Nag-aalinlangan sa pagitan ng pagpapaliban ng hidwaan, sa wakas ay lumabas ang lahat, ako ang naging itinapon. Laging may nagsasabi na ang relasyon ng lalaki at babae ay isang laro. Hindi ang silangan na hangin ang lumalampas sa kanluran, o ang kanluran na hangin ang lumalampas sa silangan, ngunit hindi ako sang-ayon dito. Sa tingin ko, ang magandang relasyon ay dapat itayo sa pagkakapantay-pantay, ngunit dahil sa panloloko ni Liu Ruyan, ang relasyong ito mula sa simula ay hindi pantay, maaaring may dahilan siya. Sa likod ng mga kilos na nakasakit sa akin, may mga hirap na hindi niya kayang labanan, ngunit para sa akin. Walang kahulugan ang lahat, dahil hindi kami talaga taga sa isang mundo, nagmahalan lang saglit dahil sa isang kasinungalingan. Kapag lumabas na ang katotohanan, sa huli ay babalik sa kanya-kanyang realidad. Kaya mula sa sandaling lumabas ang kasinungalingan, tapos na ang lahat sa pagitan namin at sa pag-iisip ng mga ito. Titignan ko ang mga tekstong nasulat sa kahon ng usapan, syempre nakakapagod, ang taong nagpasya ng bitawan. Hindi na kailangang balikan ang alaala at reklamo, tumitig at tinanggal lahat. Pinalitan ng isang pangungusap, magdidiwang ba si Liu Ruyan kay Tengchen? Wala akong pakialam sa kanya. Ang kausap ay talagang nagalit, magdiwang na siya. Bakit ka pa niya ginugulo? May sakit ba? Ngayon, hindi lumalaban. Hindi sumasagot ng masama, ginagawang malalim ang pag-ibig sa akin, akala ko talaga alam niyang mali siya. Muntik na akong maloko, ang ganda-ganda ng tao, pero Lauji, anong gagawin mo? Hahanapin mo ba siya na ilantad? Hindi ko kayang lunukin ang galit pagkatapos kumalma ang kausap, sabi ko na huwag na. Dahil naghiwalay na, hindi na kailangan pang makipaggulo, huwag na lang pansinin. Sige, naiintindihan ko, ipapangako kong mananatiling tahimik. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na istorbohin ka, saka, kumusta ang sitwasyon sa inyo? Mainit ba sa timog? Iba ba talaga dito? Kumusta ang kumpanya? Mababait ba ang mga kasamahan? Unang bahagi ng Mayo. Ang hilaga ay nasa pagitan ng tagsibol at tag-init, maaraw na may kasamang ilang araw ng ulan.
Jacket at maikling manggas ay sabay na ginagamit, hindi pwedeng itago ang alinman. Pero ang malayang lungsod sa timog ay tag-araw na, tumingin ako sa labas ng bintana ng hotel. Mga matataas na gusali, mga taong nagmamadali sa daan, parang wala ring pagkakaiba sa Jing City. Sinabi ko sa telepono, medyo mainit pero kaya pa. Nauna akong dumating, hindi pa ako nag-uulat sa kumpanya, ang department manager ay personal na sumundo sa airport. Pakiramdam ko mabait ang tao, agad na naging alerto si Yefan at nagtanong ng nerbiyoso. Bakit ginagawa ng manager ang ganitong maliit na bagay? Lalaki o babae? Hindi naman siguro isang middle-aged na ate. Daw sabi na gwapo ka, kaya gusto kang i-advantage. Napatawa ako. Huwag kang magsalita ng walang basehan, ang sangay ay may bata at bata na mga tauhan, ang manager. Hindi naman mas matanda sa akin, at ang pagsundo ay dahil nag-leave ang assistant at walang ibang kapalit. Kaya kailangan niyang pumunta ng personal, ganun pa bata ay naging manager na, astig. Saka, maganda ba siya? Medyo maganda. Dahil sa tanong ni Yefan, napaisip ako at biglang naalala ang isang linya. Si Yi ay hindi naman kabilang sa mga magaganda, pero noong nasa airport, may hawak siyang karatula. Nakatayo siya sa gitna ng maraming tao, at talagang maraming dumadaan ang napalingon. Dati akong nakakita ng topic sa internet. Tinalakay kung alin ang mas mahalaga, ang cute o ang sexy. Maraming opinyon sa ilalim, nagtatalo ng walang katapusan. May isang maikling pahayag na nangibabaw sa lahat at nanguna. Sabi, ang tunay na diyosa ay hindi kulang sa alinman sa cute at sexy. Si Yi ay ganap na nagpapatunay sa pahayag na ito. Magaganda ang kanyang mga mata at kilay, matangos ang ilong, at perpekto ang proporsyon ng kanyang katawan. Kahit na nakasuot lang siya ng ordinaryong itim na mahabang buhok at damit panggawain, kapag naglalakad, talagang kaakit-akit pa rin. Baka takot na malungkot ako, patuloy na nag-isip si Yefan ng paksa para makipagkwentuhan, ayaw tapusin ang usapan. Ako pa ang nagmungkahi na pumasok na siya sa trabaho, saka lang siya nag-alalang nagbitin ng tawag. Bago magbitin, sinabi niya na kung masama ang pakiramdam ko ay sabihin ko sa kanya, huwag itago. Umiti ako at nagreklamo. Alam ko, huwag kang parang matandang babae. Nagbitin ng tawag. Pero mainit ang pakiramdam ko sa loob. Dahil hapon ay titingin ng bahay, kinuha ko ang bag at lumabas. Naghanap ng lugar para kumain ng tanghalian. Habang kumakain, dinagdag ko ang kontak ng ahente ng paupahan. Ang ahenteng ito ay ipinakilala sa akin ni nang malaman niyang naghahanap ako ng bahay. Napakahusay ng serbisyo. Ibinigay ko ang aking mga pangangailangan at mabilis siyang nagmatch ng 6 o 7 bahay. Nakipag-appointment sa akin para tingnan sa hapon. Para mas madali ang biyahe, gusto kong umupa malapit sa opisina. Pero lahat ay napakamahal. Isang maliit na silid na 20 metro kwadrado, hindi pa kasama ang kuryente at tubig, 1,100. Katabi ng kusina ang banyo at nakadikit ang washing machine sa tabi ng kalan. Sa pagtingin-tingin, ang pinakaangkop ay isang bahay na may kasamang magkakasama, inuupahan ang pangalawang kwarto. 60 metro kwadrado. Medyo malayo sa opisina pero 1 kilometro lang, kaya lalakarin. Inuupahan na ang pangunahing kwarto. Ang pangalawang kwarto na inuupahan ay 18 metro kwadrado, may maliit na banyo. Ang kusina at sala ay shared space, ginagamit ng magkasama. Renta ay 1,500. Ang pinakamahalaga, malinis at maayos ang bahay. Napakahusay ng liwanag. Agad akong naakit, pero ang tanging problema. Ang isa pang nangungupahan ay babae raw. Ang magkakasamang lalaki at babae ay parang maakit at nakakasabik. At kung aalisin ang romantic drama, sa totoong buhay ito ay puro gulo na lang. Pero patuloy na nanghimok ang ahente, sabi na ilang araw pa lang ang bahay, maganda ang value for money. Malapit ng maupahan, kung hindi mo ito kukunin ay mawawala na. At mabait naman ang isa pang nangungupahan. Hindi ito magulo na babae. Dahil lumipat lang siya ng trabaho, kaya naging bakante ang pangalawang kwarto. Dagdag pa na talagang gusto ko ang bahay. Matapos mag-isip ng matagal, nakinig na lang ako sa ahente. Nagplano akong maghintay hanggang sa matapos ang trabaho ng isa pang nangungupahan para makita kung anong klaseng tao. Hanggang sa nakatanggap ng mensahe ang ahente. Sabi, nakauwi na ang isa pang nangungupahan. At nang bumukas ang pinto, pumasok si Yi dala ang kanyang bag. Oh, ngayon ko na lang nalaman kung bakit sa phone ni Yi. Nagkataon lang na nakasave ang contact ng ahente. Dahil naghahanap siya ng kasama sa bahay dahil sa paglipat ng trabaho. Ikaw, sabi ni Yi nang walang magawa. Gusto mo ring tumira malapit sa opisina? Tama, ang ahente ay nasa gitna. Tumingin siya sa akin at sa kanya, saka naguluhan na nagtanong, magkakilala ba kayo? Ito, napakaswerte talaga. Sabay kaming napangiti ng mapait. Napakaswerte. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin pinili na makisama kay Yi. Dahil ang pagsasama ng lalaki at babae ay sapat na ng malabo. Idagdag pa na magkatrabaho kami. Sobrang awkward na. Sigurado akong ganyan din ang iniisip ni Yi. Matapos magpaalam sa ahente.
Sumakay ng taxi pabalik sa hotel. Nagplano na maglaan ng isang araw para tingnan ang iba pang bahay na irerekomenda ng ahente. Pero hindi ko inaasahan na darating si Liruyan. Ang hotel na tinutuluyan ko ay inbook ng kumpanya. Kahit si Yefan ay hindi alam ang eksaktong lokasyon. Kaya nang makita ko si Liruyan sa lobby ng hotel. Nakaupo sa sofa, naglalaro ng phone. Napakaganda kaya maraming tao ang napapatingin. Natigilan ako. Sinadya ba niya akong hanapin o nagkataon? Pero sa alinmang paraan. Ayoko na talagang magkaroon ng anumang ugnayan sa kanya. Kaya itinaas ko ang braso para takpan ang mukha, mabilis na dumaan sa lobby. Pero hindi inaasahan na mabunggo ko ang isang tao. Isang nasa katanghalian na lalaki, medyo mataba. Amoy alak, nakasandal sa counter, nakayuko na nagsisindi ng sigarilyo. Bigla ko siyang nabangga. Ang nasusunog na lighter ay direktang itinutok sa kanyang ulo, sinunog ang kanyang buhok sa noo. Ang lalaki ay lasing, medyo mabagal ang reaksyon, nang siya ay tumingala upang makita ang kanyang buhok. Kahit ang kanyang mga mata ay nakatutok hanggang sa umabot ang amoy ng nasusunog na buhok sa hangin. Saka lamang siya natauhan, agad na pinatay ang apoy sa kanyang ulo, at mariing inihagis ang lighter sa sahig. Wala ka bang mata sa paglalakad? Pasensya na, hindi ko nakita. Ano ang sinasabi mo? Ako na ganito kalaki, bulag ka ba at hindi mo nakita? Ang sigaw na ito ay halos nakakuha ng atensyon ng lahat sa lobby. Siyempre pati na si Liruyan. Hindi ako magaling makipag-usap sa mga lasing, lalo na sa harap ng isang lalaking nasa gitnang edad na mukhang sobrang katulad ng nasa bangungot ko. Pawis na pawis ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa, kaya paulit-ulit akong humingi ng tawad hanggang sa may tumakbo. Gamit ang kanyang katawan, hinadlangan ang mura ng lasing. Hayaan mo siyang murahin ka ng ganyan. Tumingala ako, eksaktong sinalubong ang nag-aalalang at medyo may hinanakit na mga mata ni Liruyan. Kahit gusto mong tumakas, hintayin mo muna akong magpaliwanag. Hindi pa ako nagsasalita. Ngunit ang lasing na nagmumura ay nainip. Saan naman lumitaw ang maliit na pukpok na ito? Nakikialam sa hindi dapat. Gusto mo bang mamatay? Pwede bang tumahimik ka? Gusto mo lang bang bayaran? Sapat na ba ito? Matatalim ang mga mata ni Liruyan, direktang tinanggal ang kanyang relo sa braso. Ibinato sa dibdib ng lasing. Ang mamahaling relo ay matagumpay na napatahimik ang lasing. Ngunit hindi ko siya pwedeng hayaan na magulo. Hiwalay na tayo, hindi na dapat tayo magkaroon ng anumang koneksyon. Kaya pinigilan ko ang nararamdaman ko, nilampasan siya, at lumapit sa lasing. Pasensya na, hindi ko kilala ang taong ito. Pakibalik po ang relo sa kanya. Nasunog ang inyong buhok, kahit anong halaga ng kompensasyon ay kaya kong bayaran. Wala akong dala na pera. Kaya inilabas ko na lang ang e-code ng WeChat payment upang patunayan na magbabayad ako. Lalong sumimangot si Liruyan. Mas lumalim ang emosyon sa kanyang mga mata. Kiboda, ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang lumayo sa akin ng ganito? Liruyan, hiwalay na tayo. Pero hindi ko naman gustong makipaghiwalay sa'yo. May mga bagay na hindi ko pa masabi ngayon pero kaya kong pangako. Hindi ako magpapakasal kay Tenchen. Maghintay ka lang ng kaunting panahon, hindi ba? Makikipaghiwalay na agad ako sa kanya. Huwag na, Kiboda, tigilan mo na ang gulo, hindi ba? Ang kaibigan ng lasing, nang makita kaming nag-aaway, napagtanto na may mali at lumapit para hilahin siya palayo. Pero dito na nagkaroon ng mga manonood, maraming tao ang palihim na nakaturo at nanonood. Lumingon ako at naghanda na umalis. Ngunit hinila ako sa braso. Hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Alam kong niloko kita. Pumunta ako rito upang humingi ng tawad. Alam kong mali ako, hindi mo ba ako mapapatawad kahit isang beses? 3 taong relasyon, isasantabi mo na lang ba? Bakal ba ang puso mo? Namumula ang kanyang mga mata, walang pakialam sa tingin ng iba, nakatitig sa akin. Ito ang unang pagkakataon mula nang maghiwalay kami. Na siya ay nagpakita ng kahinaan. Marami akong gustong sabihin pero wala akong naipaliwanag. Binuksan ko lang isa-isa ang kanyang mga daliri na nakahawak sa braso ko at pagkatapos lumayo sa kanya ay sinabi, Liruyan, hindi tayo magkaparehong mundo. Lumiko at sumakay sa elevator. Sa buong daan ay hindi na lumingon, kaya hindi ko alam kung ano ang naging reaksyon niya. Pagdating sa hotel room, nakatanggap ako ng text mula sa hindi kilalang numero. 4 na salita lamang, ngunit hindi ko kayang bitawan. Hindi ko kayang bitawan ang ano. Hindi sinabi. Binuksan ko ito at tiningnan sandali, pagkatapos ay binura ang mensahe. Formal na nag-ulat sa kumpanya makalipas ang 3 araw. Medyo kinakabahan ako, nag-aalala sa unang pagkikita ng mga bagong kasamahan. Hindi alam kung paano makikihalubilo. Ngunit hindi ko inaasahan, matapos ang proseso ng pagtatrabaho. Dinala ako ng AC sa opisina, doon ko natagpo ang walang tao. Saan na lahat? Dapat nasa opisina sila sa oras na ito. Nagulat ang EA, halatang hindi inaasahan ang sitwasyon. Si Lily ay mabilis na tumawag kay pagkatapos ay sinabi sa akin. Si Manager Yi ay nasa pulong kasama ang Editor-in-Chief, ang iba ay nasa exhibit. Dito ka muna maghintay.
Kapag bumalik si Manager Yi, papasamahin ka niya. Tumango ako, ngayon ang pinakamahirap na bahagi ay ang aktibidad. Lalo na ang malalaking aktibidad tulad ng car show, maraming gawain at magulo. Normal na ang buong departamento ay magtutulungan sa site. Natagpuan ko ang aking upuan, umupo, nag-ayos ng gamit habang naghihintay. Pero wala pang 5 minuto. Biglang may pumasok na isang tao. Boss, may problema sa site. Kailangan mo pumunta agad. Hintayin natin si Xiao Sun, isang payat at matangkad na lalaki, may salamin at maputing balat. Nang makita na ako lang ang nasa opisina, biglang naputol ang kanyang sasabihin. Nanatili siyang nakatayo na parang natigilan. Sino ka? Ako si Jiboda. Bago ka ba? Alam na kita, ikaw ang malaking tao na galing sa punong tanggapan. Ako si Zhao Gang. Pero ang gwapo mo. Dapat pala ako ang sumundo sa iyo sa airport noong araw na yon. Pero nanganak ang pusa ko, kaya hindi ako makaalis. Pala, gusto mo ba ng pusa? Umupo si Zhao Gang sa tabi ko na parang matalik na kaibigan, pero sa susunod na segundo ay tumalon siya. Hindi. Hindi ako maaaring umupo, kailangan kong hanapin ang boss para pumunta sa lugar, may nangyaring problema doon. Kuya G, alam mo ba kung nasaan ang boss? Ang boss ay ang ating manager, hindi ko alam kung nasaan siya. Pero sinasabi ng mga tao na pumunta siya sa pulong kasama ang punong patnugot. Tapos na. Napasigaw si Zhao Gang, at kitang-kita ang sakit ng ulo niya, tiyak na si punong patnugot iyon. Siya ang pinakamahirap pakisamahan, madaldal at masungit, tuwing may pulong ang boss sa kanya. Aabutin ang buong umaga at bawal maabala sa gitna. Ano ang gagawin natin? Nang makita ko siyang ganito, hindi ko napigilang maawa at nagtanong. Ano bang nangyari sa lugar? Pagkatapos magpaliwanag ni Zhao Gang, saka ko lang naintindihan ang pangyayari. Isang batang planner sa opisina ang nag-away sa isang manggagawa sa lugar dahil mali ang pagkakabasa ng manggagawa sa blueprint. Nailagay ng baligtad ang mga billboard ng 2 tatak ng sasakyan, kailangang tanggalin at muling ilagay, pero ang manggagawa ay nagsabi. Magkapareho naman ang laki ng 2 exhibition area, hindi na kailangan uling gawin. Pero sa totoo lang, bagamat magkapareho ang laki ng 2 exhibition area, malaki ang pagkakaiba ng distansya sa entrance. Ang bayad sa pwesto na ibinibigay ng mga tatak. Natural na may pagkakaiba. Sa proseso ng komunikasyong ito, tila nagkaroon ng problema. Mula sa argumento ay naging away, at ngayon ang manggagawa ay namuno sa boycott, pero hindi pwedeng maantala ang pag-unlad sa lugar. Nag-isip ako sandali at sinabi kay Zhao Gang, samahan na lang kita sa lugar. Dati na akong naka-encounter ng ganitong sitwasyon, baka makatulong. Talaga? Lumiwanag ang mga mata ni Zhao Gang, at sunod-sunod na nagpasalamat. Hindi naman kalayuan ng opisina. Pero hindi rin naman malapit, inabot ng 20 minuto ang biyahe sa tren, at ilang daang metro ang paglalakad. Nang makarating kami, nakita naming nakaupo sa sahig ang mga manggagawa. Walang gumagawa, isang patay na eksena. Isang binata na naka-sando at may hawak na bentilador ay nakatayo sa pintuan. Napakalungkot ng mukha. Hula ko, ito dapat ang isa pang kasamahan ni Zhao Gang na si Xiao Sun. Malawak ang bulwagan, pumasok kami ni Zhao Gang. Natural na nakakuha ito ng atensyon ng mga tao sa loob, pero ang manggagawang namuno sa boycott ay sulyap lamang sa amin. At nagbabala, kahit ilan pa kayong dumating ngayon, wala ring saysay, hindi na namin titiisin ang inyong ugali. Bayaran nyo na ang sahod namin noong mga nakaraang araw at aalis na kami. Nang marinig ito ni Xiao Sun, tumayo siya ng bigla, galit na galit at handang magsalita muli. Mabilis akong sumenyas kay Zhao Gang. Para pigilan siya, at pagkatapos ay lumapit ako sa manggagawang namuno sa boycott. At tumigil sa harap niya, tiyuhin, kailan ka dumating sa lungsod na ito? Bakit hindi mo ako sinabihan? Nagulat ang manggagawa, tila hindi inaasahan ang sasabihin ko. Binata, huwag kang tumawag ng ganyan, hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala. Ako si Jibada, noong kasal ng aking pinsan noong nakaraang taon, hindi ba't nagkita tayo sa probinsya? Nanatiling nakakunot ang noo ng manggagawa, pero humina ang kanyang boses, mali yata ang pagkakakilala mo, binata. Talagang hindi kita kilala. O CJ, pasensya na. Tiyuhin, baka nagkamali lang ako ng pagkakakilala, kamukha mo lang ang aking tiyuhin. At saka mag-isa ako rito sa ibang lugar, medyo naalala ko ang bahay. Okay lang. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Lumambot ang ekspresyon ng manggagawa at nag-wave ng kamay. Saka ako nagsalita, tiyuhin. Ako ang bagong namamahala, narinig ko sa kasamahan na ayaw mo nang ipagpatuloy ang trabahong ito. Pwedeng itanong kung ano ang nangyari. Tatanungin mo pa ako kung ano ang nangyari. Nang banggitin ito, hindi maganda ang ekspresyon ng manggagawa, hindi ba dahil sa kasamahan nyo, sinabing tatapusin sa 1 linggo. Bukas ang huling araw, pero ngayon ang mga nailagay na ay kailangang tanggalin at muling ilagay. Paano yun matatapos? Sa gitna ng tanghali ay pinapahaba ang oras, hindi kami pinapahinga. Tao rin kami, hindi pwedeng walang pahinga. Hindi maganda ang tono.
Ngunit hindi tumanggi na makipag-usap at nang mahulaan ko na ang wakas, nakahinga ako ng maluwag. Ganun pala, kaya mali talaga ang ginawa nila, hindi na lang usapan kung gagawin ang trabaho. Kung hindi ka magpapahinga ng maayos sa tanghali, wala kang lakas para magtrabaho. Nang sumang-ayon ako sa kanya, luminaw ang mukha ng maestro, may dagdag na pasasalamat. Tama nga, binata. Hindi naman kami ayaw gawin ang trabahong ito, pero gutom na lahat, wala ng lakas. Nag-isip ako at sinabi, ganito na lang, ang baon sa tanghali. Kami na ang mag-order para sa inyo. Pagkatapos ninyong kumain, maglaan kayo ng kalahating oras para palitan ang karatulang iyon. Tagumpay, lumiwanag ang mga mata ng manggagawa, nag-usap sa mga kasamahan sa likuran. Hindi gaanong nagdalawang isip at tumango. Ganon din naman, ayos na ang problema. Si Zhao Gang ay pamilyar na tumawag para mag-order, nagpahatid ng baon. Habang naghihintay kami sa pintuan, siya ay sabik na nagtanong sa akin, Kuya G, ang galing mo talaga. Paano mo nagawa? Bago ka dumating, matagal kaming nakipag-usap sa kanila. Lahat ng paraan sinubukan, pero hindi kami maintindihan. Paano nang dumating ka, pumayag agad sila? Ngumiti ako at nagpaliwanag, hindi mahirap ang komunikasyon. Magkaunawaan lang. Ang lugar ng car show ay nasa mahal na exhibition center. Napapaligiran ng matataas na gusali, mall at libangan, lahat ay matingkad at masaya. Pero para sa mga manggagawang ito, ang lugar ay dayuhan. Masyadong mahal ang upa. Kaya umalis ang karamihan sa mga tindera. Hindi nila alam ang food delivery apps, buong umaga silang nagtrabaho. Kailangan pang maglakad ng malayo para makakita ng tamang kainan. Kaya tumanggi sila. Na magtrabaho sa oras ng pahinga, hindi dahil ayaw, kundi hindi kaya. Dahil kung paikliin ang oras ng pahinga, wala silang makakainan sa paligid. Sa mabilis na pag-unlad, lahat ay tumatakbo sa mas bago at mas magandang panahon para silang naiwan. Wala silang ginawang mali, ngunit sa bawat sandali, dahil hindi sila makasabay, ay nagmumukhang hindi komportable. Ganun ang tao, mas pinapahalagahan. Lalo nagiging sensitibo. Ang mga matigas at hindi maintindihang paninindigan. Sa maraming pagkakataon, hindi dahil sa lakas, kundi sa mababang pagtingin sa sarili. Pagkasabi ko, hindi pa nagsalita si Zhao Gang, may nagsalita sa likuran. Pero minsan, ang taong nagpaparamdam na mababa ang tingin sa sarili, marahil ay hindi na dapat magpumilit. Lumingon ako. Saka ko nakita si lumalabas mula sa exhibition hall. Naglalakad siya na may hangin. Halata nakakadating lang din ang handaan sa gabi ay sa malapit sa opisina. Si ang nag-imbita, dinala kaming kumain ng Chongqing hotpot. Dahil sa aksidente noong araw. Karamihan sa mga kasamahan ay nakilala ko na, bukod kay Zhao Gang na nakilala ko na. Si Xiao Son mula Operations, isang editor na apelyido Chen, at masayang copywriter. Dahil halos pare-pareho ang edad, mas madali kaming nagkasundo kaysa sa naisip ko. Naging maayos. Matapos ang ilang round ng inuman, naging mas masigla ang mesa. Tumayo si Xiao Son para mag-alay ng toast, may pilyong ekspresyon. Salamat kay Kuya G, ang superhero na dumating, na nagligtas sa akin. At kung alam ko lang na ang boss na laging absent, ay isang gwapong lalaki, pupunta ako sa airport para sumundo. Ngumiti si Zhao Gang. Kuya G, huwag mo siyang pansinin, si Xiao Son ay isang babaeng manliligaw. Sa bawat gwapong lalaki ay nahuhulog. Hindi nagalit si Xiao Son, sumagot ng pabiro. Ano ba ako, si ate ang mas sobra. Itinago niya ang kanyang resume. Hindi ipinakita sa amin, tapos siya mismo pumunta sa airport para sumundo ng gwapong lalaki. Iyon ang tunay na panggagandahan, di ba? Tanga, pumunta ang boss dahil nag-absent ako at walang ibang tao, iba yon sayo. Pareho lang panggagandahan yon. Hindi ka pwedeng mag-double standard dahil mas maganda siya sa akin. Nagbibiro at nag-aaway sila, halatang maganda ang samahan. Si Zhao Gang ay hindi magaling sa ganyan, mabilis na natalo si Xiao Son. Nagbiro siyang humingi ng tulong kay, boss, sabihin mo ang totoo. Nagpasya ka ba talagang sumundo personal pagkatapos makita ang resume? Nang marinig ito, sumabay ang iba sa pang-aasar. Tumingin ako pero hindi ko inaasahan na magkasalubong ang aming mga mata ni na nakaupo sa tapat. Ngunit mumiti lang siya, walang balak magpaliwanag. Nagkataon na nagtagpo ang mga mata naming dalawa ni na nakaupo sa tapat ko, ngunit mumiti lamang siya at wala man lang balak na magpaliwanag. Dahil nalalapit na ang pagbubukas ng eksibisyon, ang online na pagpapalaganap at pag-promote at ang offline na pakikipag-ugnayan sa mga tatak. Para sa video ng promosyon, si kasama ang editor na si Xiao Chen, buong araw bukod sa pagkuha ng mga materyales sa lugar. Ay pabalik sa kumpanya para mag-edit, 2 punto at 1 linya, ako naman kasama ang natitirang tao na nagmamanman sa lugar. Iba't ibang gulo mula sa mga hindi inaasahang lugar, sa mga hindi inaasahang paraan. Ay lumitaw, lahat ay abalang-abala, ang salu-salo noong araw na yon. Ay naging tanging araw sa loob ng 2 linggo na nagtipon-tipon ang lahat, at nang lumipas ang kalagitnaan ng buwan. Ang init mula sa 100 ay lalong lumala, ang mainit na may halong halumigmig ay parang isang lambat.
Nawalan ng gana ang mga tao dahil sa init, kaya kahit maayos ang takbo ng mga bagay at maaaring lumabas para kumain sa tanghali. Pero hindi pa rin maiwan ng lahat ang aircon sa silid pahingahan, nag-order na lang ng pagkain habang naghihintay ng pagkain. Si Zhao Gang ay nakaupo sa tabi ko, tumingin sa kanyang cellphone saglit, biglang nagsalita ng tuwang-tuwa. Tignan niyo ang Weibo, nag-engage na ang aking idolo, pagkatapos ay itinaas ang cellphone sa harap ko. Saka ko lang nakita, ang pahina ng usapan sa screen ay nakasulat na si Ethan Chen at ang panganay na anak na babae ng Qingshan Group. Ay tahimik na nag-engage, natigilan ako at hindi agad nagsalita. Ngunit inakala ni Zhao Gang na hindi ko kilala ang dalawang ito, masayang ipinaliwanag, Kuya Xiaoji. Hindi mo ba kilala ang dalawang ito? Baka hindi mo nakita ang mainit na usapin noong nakaraang araw. Sobrang cute ng magkasintahang ito. Ang babae ay isang mayamang dalaga, ngunit mula pagkabata ay mahal na niya si Ethan Chen, ngunit sa loob ng maraming taon ay hinabol siya. Lagi siyang itinuturing na isang nakababatang kapatid na babae, nagalit ang babae at umalis sa mayamang pamilya, hindi umaasa sa pamilya, nagtrabaho at nag-aral. Hindi lamang nakakuha ng degree mula sa university, kundi nagtatag din ng kanyang sariling kumpanya, pagkatapos ay bumalik ng may kapangyarihan. Nagpakita sa kaganapan upang suportahan ang kanyang lalaking idolo, ang dating nakababatang kapatid na babae ay naging isang magandang dilag. Sa wakas ay naantig ang puso ng lalaking idolo, tinanggap ang relasyon, sinasabing ito ay isang matamis na pag-ibig, ganito pala ang kanilang kwento sa paningin ng iba. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, napilitang ngumiti ng hiya. Nagpahiwatig na hindi ako interesado dito, sa halip ay si Xiao Sun na kagagaling lang sa pagbukas ng bote ng tubig ang sumagot, bobo ka ba? Anong matamis na pag-ibig? Peke lang iyan, negosyo lang iyan. Ano bang tunay na pag-ibig sa showbiz? Ikaw lang yata ang tangang naniniwala dyan. May kaibigan akong taga-marketing. Sinasabi na ang dalawang ito ay hindi talaga ganoon, ang mainit na usapin dati ay puro pagpapalaki lamang. Si Ethan Chen ay para palakihin ang kanyang kumpanya, naghanap ng tao para magpakalat ng balita at magtakda ng direksyon, ang babae ay ayaw talagang mag-engage. Pilit lang siya dahil sa pamilya, hindi siya makapag-away dahil sa kapangyarihan ng angkan, napatingin si Zhao Gang. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan, Kiraya, totoo ito. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka, nagtatalo ang dalawa sa isa't isa, ngunit hindi naman maiiwasan ang taong iyon. Pakiramdam ko ay masikip ang silid pahingahan, tumayo ako para lumabas at makalanghap ng sariwang hangin, ngunit bigla kong nabangga si na may dalang kape. Papunta sa silid pahingahan, nang makita niya ako, inabot niya sa akin ang isang tasa ng kape. Pagkatapos ay ngumiti at nagtanong, kumain ka na ba? Umiling ako. Hindi pa dumarating ang delivery, bakit hindi ka lumabas kumain sa tanghali? Masyadong mainit sa labas, tamad akong kumilos, bakit hindi ka na lang sa loob ng silid pahingahan para mag-aircon? Masikip sa loob at masyadong mainit dito, kahit ako mismo ay nahihiya. Ngunit hindi ako inilantad ni, inilagay ang kape sa pintuan, tinawag ang mga nasa loob para kunin. Umiti sa akin at sinabi, sa tingin ko rin ay masikip ang silid, bakit hindi tayo magkasamang maghintay? Gusto ko lang talagang mag-isa, ayaw kong makipag-socialize, ngunit dahil mabuti naman ang kanyang intensyon. Talagang mahirap tanggihan, medyo mapait ang kape, walang laman ang tiyan ko. Hindi ako makainom ng marami, kaya mahina akong bumulong, narinig ni. Bigla siyang kumuha ng ilang candy mula sa kung saan, at inilagay sa aking palad. Makulay na balot ng candy, ang klaseng kumikinang na laser packaging noon, ngunit ang nasa palad ko ay pula lamang. At talagang paborito ko ang pula, ngunit paano nalaman ni na may dala siyang ganyan? At paano niya nalaman? Nang makita niya ang aking nagtatakang tingin, biglang ngumiti si ngunit ang kanyang ekspresyon ay may pagkalungkot. Ikaw na munting manloloko, talagang nakalimutan mo na ako, alam ko na sana hindi ko binayaran ang utang kong candy sayo. Ang pamilyar na tono at tawag ay sa wakas ay nagbalik ng aking alaala, ikaw yung inaapi na pandak. Noong ako'y 8 taong gulang, nakatira ako sa bahay ng aking tiyuhin, noong taong iyon ay naghiwalay ang aking mga magulang. At bawat isa ay may bagong pamilya, naawa ang tiyuhin ko sa akin, dahil walang mag-aalaga, dinala ako sa kanyang bahay. Ang tiyuhin at yako ang pinakamabubuting tao sa mundo, inalagaan nila ako ng mabuti. Ngunit kahit gaano kaganda, mayroon pa ring hadlang. Ang pinsan kong lalaki ay pinapalo kapag nagkakamali. Tatakas siya sa bahay, at dahil gusto niyang bumili ng cellphone, pareho siyang pinagagalitan ng kanyang mga magulang. Ngunit kahit ganun, hindi siya nagkukulang sa mga bagay na gusto niya, at lagi akong naiinggit. Kapag sobrang na-miss ko ang aking mga magulang, lumalaktaw ako sa klase at lumalabas sa sirang rehas ng paaralan. Naglalakad ako ng walang direksyon, at sa isa sa mga hapon na yon ng paglaktaw, nakilala ko si Munting Kuya. Siya ay nakaupo sa sulok, nakasuot ng magandang maliit na palda, ngunit nakakulong sa isang bola.
Sa tabi niya ay ilang mababangis na asong lobo. Natakot din ako, ngunit kumuha ako ng isang patpat. Tumakbo ako patungo sa mga aso. Ang mga asong gala ay duwag at pinalayas ko sila. Mabilis ko siyang tinulungan at tinanong kung okay siya. Sinabi niyang okay lang siya. Gutom na gutom lang siya, kaya hindi niya kayang takbuhan ang mga aso. Mukha siyang kawawa. Dumagundong ang tiyan niya dahil sa gutom. Pagkatapos mag-isip, ibinigay ko ang aking matagal nang itinatagong candy. Hinati ko ito at binigyan siya ng kalahati. Lumiwanag ang kanyang mga mata at matakaw niyang inubos ito. Sumumpa siya sa akin na babayaran niya ako at bibilhan ako ng marami pang candy. Bago kami maghiwalay, tinanong niya kung saan ako nakatira at kung ano ang pangalan ko. Sinabi ko sa kanya ang pangalan ko, ngunit noong binanggit ko ang address, naisip ko ang isa pang problema. Ang aking tiyo at tiya ay hindi alam na lumalaktaw ako sa klase, at hindi rin nila alam na may bago akong kaibigan. Kung darating siya sa bahay para bigyan ako ng candy, malalaman nila ang lahat, kaya nagsinungaling ako. Sinabi kong nakatira ako malapit sa paaralan, sa pinakamataas na bahay. Tutal araw-araw naman akong pumapasok sa paaralan. Magkikita rin naman kami, naging magkaibigan kami. Naiintindihan niya ako kapag nagkukwento ako tungkol sa pag-aaway ng aking mga magulang. Ang bagong laro ng kaklase ko. Sinabi ko rin sa kanya na namiss ko ang bahay at pinayuhan siyang mag-aral ng mabuti. Huwag pansinin ang mga puna ng iba. Pero kalaunan, nagbago ang trabaho ng aking tiyo at kailangan naming lumipat. Kaya lumipat din ako ng paaralan. At hindi ko inaasahan na muli ko siyang makikita. Sa ganitong sitwasyon pa, nagulat ako at medyo may nararamdaman. Paano mo ako nakilala? Hindi ang tagal na noon. Paano mo ako naalala? Naguguluhan ang ekspresyon ni Yi at nagsimulang magpaliwanag. Naalala mo ba noong sinabi kong babayaran kita? Simula noong araw na yon, patuloy akong nag-ipon ng pera. Para mabili ka ng candy, sinira ko lahat ng alkansya ko at nilibot ang lahat ng supermarket at tindahan sa paligid. Ngunit noong gusto ko nang ibigay sa iyo ang candy, saka ko lang nalaman na maling address ang ibinigay mo. Kaya araw-araw akong pumapasok sa paaralan. Inalis ko lahat ng libro at nagdala ng isang bag na puno ng candy para hanapin ka kahit saan. Ngunit natuklasan ako ng guro. Pagkatapos ireklamo sa aking nanay, pinalo ako ng husto at itinapon lahat ng candy. Umiiyak ako ng ilang araw noong panahong iyon. Sabi mo, paano ko ito makakalimutan? Hindi ko inaasahan na ang pagkakakilala namin noon ay may ganitong kasunod. Medyo nagsisi ako. Pinigilan ko ang tawa at humingi ng tawad sa kanya. Pasensya na, lumipat ako ng bahay kalaunan. Hindi pwede. Malaki ang sakit na idinulot sa akin ng pangyayaring ito. Hindi kita basta-basta mapapatawad. Sige, tumawag ka na sa pulis. Nagulat si Yi sa biglaan kong pagtugon sa biro at pagkatapos. Tumawa siya ng malakas. Lumiwanag ang kanyang ngiti at ang mga araw na naipon na lungkot sa aking dibdib ay medyo nabawasan. Dala ang takeout, bumalik ako sa silid pahingahan, ngunit hindi inaasahan. Na ang tensyonadong kapaligiran noon ay nagbago ng malaki. Kanina lang ay nag-aaway ang bawat isa, walang gusto magpatalo. Si Zhao Gang at Xiao Sun ngayon ay magkadikit, seryosong nakatingin sa screen ng cellphone. Ito ay dapat na isang krisis sa EUI, naku, bumagsak ang pahina. Hindi na ma-refresh. Subukan mong lumabas at pumasok muli. Masyadong seryoso ang dalawa. Kahit ako at si Yi ay pumasok, nag-hello lang sila saglit. Nagtanong si Yi, anong nangyari? Bakit kayo seryosong nanonood? Mabilis na nag-refresh si Xiao Sun ng ilang beses. Mukhang walang resulta, saka siya tumingala at nagpaliwanag. May malaking pangyayari. Halika, kain tayo ng chismis. Kanina lang, hindi ba nag-announce ng engagement si Iten Chen? Pinupuri siya ng iba't ibang marketing accounts. Ngunit ngayon may nag-leak na nag-away sa engagement venue. Nagulat ako at hindi sinasadyang nagtanong, anong ibig sabihin? Walang makapagsabi ng eksaktong pangyayari, ngunit may isang paparazzi na nakapasok at nakuhanan ng litrato ang gulo sa engagement. Sabi ng babae ay hindi niya alam ang engagement, naloko lang siyang pumunta. Matapos malaman ang totoo. Agad siyang nagalit at ang babae sa kapatid ang unang sumugod. Medyo malabo ang mga bidyong ito na lumabas. Dahil sa layo ng pagkuha ng video, halos walang naririnig na tunog. Pero si Iten Chen ay isang artista. Ang pagkakakilanlan ay natural na mataas, at siya ay nakasuot ng mahal na suit, bawat hibla ng buhok ay perpektong gwapo. Nakatutok siya sa eksena, at ang video ay nagsimula mula nang pumasok si Liu Ruyan sa bulwagan na itinakda para sa kasal. Ang palamuti ay marangya. Lahat ay nakasuit at gown, kaya nang pumasok si Liu Ruyan na nakakasual suot. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Nilapitan siya ni Iten Chen, ngunit umiwas siya. Pagkatapos, nagtanong siya ng inis, ngunit hindi nagkasundo ang usapan. Naging malamig ang mukha ni Liu Ruyan. Binaligtad niya ang plaque na may larawan nilang dalawa sa kasal. Pagkatapos ay lumabas si Momo, hinila ang buhok ni Liu Ruyan. Nagulo na ang eksena, lumapit ang seguridad, at nahuli ang nagtetape.
Naputol ang video, at si Zhao Gang ay sobrang naawa sa kanila. Ang aking pinapaboran na pares ay naging totoo nang wala pang isang oras, ngunit biglang natapos. At sinabi ng ilan na si Liu Ruyan ay may kasintahan pala na nakilala noong nag-aaral siya sa A-University. Nagkasama pa sila sa bahay. Lahat ay sinasabi na siya ay isang palamunin pero ngayon. Para sa lalaki, sinira niya ang kanilang engagement. Hay, gulo ng pag-ibig ni Lady Divine. Anong ibig mong sabihin na para sa lalaki? Sumagot si Sun. Zhao Gang, masyado kang inosente. Ang mga babaeng mayaman sa labas ay sobrang maingay, hindi pwedeng isa lang ang relasyon nila. Sa akin, siya ay isang tunay na babaeng walang kwenta, hindi pa siya nasisiyahan kaya ayaw niyang magpakasal. Wala nang ibang dahilan. Ate, Kuya G, tama ba ito? Sabi ni, hindi ko alam ang buong kwento, kaya hindi ako magkokomentaryo. At ayokong sumali sa usapan na ito. Umiling lang ako at umuwi mula sa trabaho. Dapat ay nag-ayos ako ng kwarto, pero nang makita ko ang mga box na hindi pa binubuksan na ipinadala ni Efan. Tamad na ako. Hindi ko na inalis ang mga kailangan, ang natitira ay pwedeng buksan mamaya. Sa isip ko, mas mabuting hindi na lang makita. Nag-shower muna ako at lumabas na may towel. Doon ko nakita ang phone ko. Maraming tawag mula sa ibang bansa, unknown number, pero ang lokasyon ay nasa Z City. Baka courier ito. Sa isip ko, tinawagan ko ang number. Hindi ko inaasahan na ang hotel na dati kong tinuluyan ay nagsabi na may nagpadala ng package sa hotel. Ngayon hindi nila makontak ang sender, kaya kailangan nila ng address ko para maipadala sa pamamagitan ng runner. Sino ang nagpadala ng bagay sa akin at sa hotel pa? Baka nagkamali si Efan. Kahit hindi ko alam kung ano ito, hindi ko gustong abalahin ang reception. Binigay ko ang address at contact info ko. Sabihin sa runner na tumawag pagkatapos ma-deliver. Pagkatapos ng tawag, tinanong ko si Efan kung nagpadala siya ng package sa hotel. Hindi raw. Nagtataka ako kaya nag-message ulit kay Efan. Kinumpirma ko kung mali ang kumpanya dahil sa address ko ay may documents na ipapadala. Kasi pagdating ko sa Z City, ang kumpanya ay nag-book ng hotel. Pero hindi alam ni Efan ang nangyari kaya naghintay na lang ako. Makalipas ang kalahating oras, may kumakatok na runner. Hindi ako nag-isip. Diretso kong binuksan ang pinto at doon nakatayo si Liu Ruyan. Naka-black siya, may cap at may dalang malaking maleta. Natatakpan ng cap ang kanyang bangs, konting bahagi ng kanyang mata. Nakatayo siya sa dilim ng hallway. Nakikita ko ang bahagyang pulang labi niya. Naisip ko ang video kung saan hinila ni Momo ang kanyang buhok. Kumunot ang noo ko. Ikaw, binayaran mo ang hotel para i-leak ang address ko. Umiling siya. Hindi nila sinabi. Kaya nagpadala ako ng package sa hotel at sinabi ko sa runner na iwanan at tumakbo para makita kung ano ang gagawin nila. At tinawagan ka nga nila. Noong naghahanap sila ng runner, narinig ko ang address. Ang kwento ay masyadong komplikado. Sa una, hindi ko alam kung dapat akong tumawag ng pulis para sa pang-aabuso. O purihin siya dahil sa kanyang galing. Pero noong iniisip ko kung paano siya palayasin, pumikit siya at diretsong bumagsak sa akin. Natakot ako. Automatiko ko siyang hinawakan. Natumba ang cap niya at sa liwanag ng bahay. Nakita ko ang kanyang mukha na sobrang pula. Ang balat ng kanyang pulso na hinawakan ko ay sobrang init. Nilalagnat siya. Nakahiga siya sa carpet pero sinubukan pa ring bumangon. Dahil sa matinding lagnat, ang kanyang mga mata ay mamula-mula at may luha, mahinang bumubulong ng kung ano. Lumapit ako para marinig ng malinaw, ang sinabi niya ay pasensya na. Kuya, kasalanan ko. At noong hindi ko alam kung ano ang gagawin sa kanya. Biglang may narinig na mabilis na yabag sa hallway, pagkatapos ay lumitaw si Ii na hingal sa pintuan. Jiboda, okay ka lang ba? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Pero narinig ko kamakailan na may scam sa paghahatid. Sa pamamagitan ng bukas na pinto, tumingin muna si Ii. Kay Liu Ruyan na nakahiga sa sahig na walang malay, tapos tumingin sa akin na nakaupo sa tabi, saka medyo naguguluhan na nagbago ng sasabihin. Ano ito? Anong nangyari? Agad akong nagpaliwanag. Iniwan ko lang ang cellphone sa kwarto para mag-charge, kaya hindi ko nasagot ang tawag. Wala akong na-encounter na scam. Pasensya na at nasayang ang punta mo. Yumiling si Ii. Masyado akong nag-alala, sobra akong nag-isip. Pagkatapos tulungan akong iupo si Liu Ruyan sa sofa. Nagpaalam si Ii, kung wala ka namang problema, aalis na ako. Sinundan ko siya at inihatid sa pintuan, ngunit pagkatapos niyang lumiko at gumawa ng isang hakbang. Lumingon siya at nagsabi, maaari bang magtanong ng isang bagay? Ang babaeng yon, sino siya sayo? Malinaw na si Liu Ruyan ang tinutukoy niya. Pero ang dating kasintahan na nagkahiwalay na ay biglang dumalaw, medyo kakaiba yon. Ayaw ko pa na maging chismis sa opisina ang aking personal na relasyon, kaya nagsinungaling ako. Pinsan mula sa kamag-anak, nag-away sa mga magulang at tumakas sa bahay. Tumingin si Ii sa maleta sa may pinto, parang napahinga ng maluwag at mumiti. Mga nagbibinata nagdadalaga ganyan, madalas tumatakas sa bahay.
Sumagot ako ng walang pakialam. Nang maihatid ko si Yi at isara ang pinto, saka ko napansin na ang tao sa sofa ay hindi ko alam kung kailan nagising. Tinitigan niya ako ng matalim, Jiboda, sino ng kapatid mo? Ang boses niya ay paos dahil sa lagnat, walang lakas ang katawan, pero hindi pa rin sumusuko. Gamit ang braso, itinulak ang sarili para umupo. At sino ang taong iyon? Bagong boyfriend mo ba? Para galitin ako kaya kanya naging kasama, o talagang gusto mo siya? Ang paghinga niya ay medyo magulo, ang malapamaypay na pilikmata ay bumaba, naglagay ng maliit na anino sa kanyang mukha. Parang asong itinapon, iniwas ko ang tingin, hindi siya pinapansin. Ang pagpasok sa bahay ng walang pahintulot ay labag sa batas. Kung aalis ka ngayon, hindi kita ire-report sa pulis. Pero matigas ang ulo niyang tinitigan ako, tumayo at muling nagtanong, ang taong iyon. Talaga bang bagong boyfriend mo siya? Para sa kanya ka ba pumunta sa lungsod na ito? Pumayat siya. Ang kanyang maliit na mukha ay mas maputla at marupok. Umalis ako ng isang hakbang, binigyan siya ng daan sa pintuan. Sinabi ko, gustong-gusto ko siya. Kaya ang ginagawa mo ngayon ay seryosong nakakaabala sa buhay ko. Hindi ako naniniwala, nagsisinungaling ka. Ang mga mata niya ay malungkot. Bahagya ring nanginginig ang boses niya, pero ngumiti ako, itinaas ang sulok ng bibig habang tinitingnan siya. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Liu Ruyan, hindi mo ba talaga akala na importante ka? Sa tulad mong estado, sabi ko, ang pagrenta ng buwan ay nagsisimula sa 5,000. Nagkaroon ako ng libreng 3 taon, dapat maging mabuti ako sa'yo. Oy, nagkakamali ka ba? Talagang akala mo mahal na mahal kita? Biglang namutla ang tao sa harap. Ang emosyon sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nagbago mula sa kalungkutan, sa hindi makapaniwala, at sa wakas ay galit. Tumayo ako sa loob ng bahay, pinapanood siyang umalis na nahihirapang kaladkarin ang maleta, pababa ng hagdan. Kahit hindi lumingon. Pagkatapos, saka ko kinuha ang cellphone sa mesa. Pinatay ang tawag, sumagot sa mensahe, umalis na siya. Malamang hindi na babalik. Agad na sumagot ang kabilang banda, narinig lahat. Salamat sa kooperasyon, Inrj. Nawasak na ang video. Nagpadala rin ng isang pahayag. Nakasulat na kung sakaling lumabas ang video sa hinaharap, ang kabilang panig ang buong responsable at magbabayad ng malaking kompensasyon. Hindi ko tinignan diretso kung binura ang usapan. Pagkatapos, nanginginig ang mga kamay at paa, lumuhod ako sa sahig. Tinakpan ko ang mukha gamit ang aking mga kamay. Ang mensaheng ito ay natanggap ko sa daan. Ang nakipag-ugnayan ay si Iteng Chen. Pinadalhan niya ako ng isang video na inakala kong habang buhay. Na hindi makikita ng sinuman. Itinatala nito ang aking pinakapangit, pinaka-hindi makalimutang nakaraan. Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo, ang una kong part-time job ay bilang receptionist sa Ye. Noong panahong iyon, bata pa ako. Walang karanasan, akala ko talaga na nagtuturo lang ng daan, ngunit nang makarating kami sa kanto ng koridor. Bigla siyang lumapit at nagsimulang hawakan ako. Iyon ang unang pagkakataon na napagtanto ko na may mga lalaki pala. Na may interes sa kapwa lalaki. Nanlumo ako saglit bago natauhan at nagpumiglas na parang baliw. Sumigaw pa akong tatawag ng pulis. Nang makita ng taong iyon ang matindi kong reaksyon, saka siya natauhan. Nagmura siya, putangina, nagpapakaarte ka pa. Dahil natakot siyang magsumbong ako, kumuha siya ng 5,000 piso at inihagis sa harap ko. Sinabihan akong huwag magsalita. 5,000 piso, eksaktong 1 taon kong matrikula. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Bago yon, sa daan pauwi ng paaralan. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko, lalaki naman ako. Okay lang, hindi maliit ang 5,000, swerte na rin ito sa kabiguan. At saka hindi na ako babalik sa lugar na yon, at hindi ko na rin makikita ang taong iyon. Ngunit kahit ganoon, nang bumalik ako sa dormitoryo noong araw na yon, naghugas pa rin ako ng kamay ng maraming beses. At sa mahabang panahon, tuwing makakakita ako ng matabang nasa katanghalian na may salamin. Natural na nasusuka ako. Katok-katok-katok, may kumatok sa pinto. Saka ako natauhan at malakas na nagtanong, sino yan? Flash delivery, may padala po para sa inyo. Bumukas ang pinto. Ang binatang nakasuot ng uniforme ng paghahatid ay may hawak na malaking bungkos ng matingkad na dilaw na mirasol. Ang kahulugan ng mirasol ay pananampalataya, ningning, pagmamataas. Katapatan, sikat ng araw, kaliwanagan. Sumisimbolo ito ng tahimik na pag-ibig, pagmamahal na matapat at hindi umaalis. Maaaring matapang na ituloy ang lahat ng nais. Kasama ng mga bulaklak na ipinadala. May kasama ring liham, isang liham ng paghingi ng tawad na isinulat mismo ni Liu Ruyan. Kuya, ito ay isang liham na matagal nang naisulat, ngunit hindi ko alam kung paano ibibigay sa'yo. Patawad, noong una ayoko talagang sumang-ayon. Sa plano ni Momo na paghihiganti sa'yo, akala ko siya ay napakabata at tanga. At hindi na kailangan pang gawin yon sa isang ordinaryong tao. Kaya noong una pa lang na iminungkahi niya ito. Pinili kong tumanggi. Paulit-ulit siyang nanghimok at nakiusap.
Para akong walang narinig. Hanggang noong gabing iyon, may napagkasunduang pagtitipon. Ngunit hinila ni Momo ang lahat papunta sa coffee shop na iyong pinipilit. Siya ay nagdala ng mga tao upang manggulo. Tamad akong makisali, kaya naghintay na lang ako sa kotse. Sa pamamagitan ng salamin ng coffee shop, nakita ko silang sumisigaw sa iyo at sadyang nagtapo ng kape sa iyo. Iyon ang unang beses na nakita kita. Akala ko magtitiis ka, parang isang laging inaapi, ngunit hindi. Mahinahon mong hiniling na magbayad sila, hindi lang para sa labada at paglilinis, kundi pati na rin sa iyong pinsala sa emosyon. Sinabi mo pa na may ahihi sa tindahan at tatawag ka ng pulis. Natakot si Momo sa'yo. At nagulat din ako, nagulat na ibang-iba ka sa aking inaakala, at sa wakas ay naunawaan ko. Kung bakit talaga siya galit sa'yo. Nakaupo ako sa kotse na nanonood at nasiyahan ako sa eksena. Hanggang sa pinagalitan ka ng manager na walang pakialam sa totoo at nawala ang iyong trabaho. Itinaas mo ang iyong ulo, lumabas mula sa coffee shop na para kang isang mapagmataas na mandirigma. Ngunit ako na nakaupo sa kotse ay alam na nasaktan ka. Ibinaba ko ang bintana ng kotse. Sana tanungin ka kung okay ka lang, ngunit dumaan ka sa tabi ko nang hindi tumitingin at pabulong na nagsabi ng isang linya. Ang mga masasamang tao na ito, sa susunod kapag kumain sila ng instant noodles, walang seasoning packets. Galit na galit ka, ngunit hindi ka sumuko. Mula sa sandaling iyon, bigla kong naisip. Kung hahabulin kita, at iyon ay magiging dahilan para hindi ka naguluhin ni Momo, mukhang maganda rin. Pagkatapos, pumayag ako sa kahilingan ni Momo, itinago ang aking pagkatao para lumapit sa iyo. Kilalanin ka, dahil sa iyong mga tingin sa akin paminsan-minsan, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang 3 taon na tayo ay magkasama ang pinakamasaya at kasabay na pinakamasakit na araw sa aking buhay. Dahil mahal kita, dahil dinaya kita. At habang tumatagal ang panahon, lalong lumalakas ang sakit na dulot nito. Nag-iisip pa ako. Kung sapat na katagal ang pangyayari, ikaw at si Momo ay makakalimot sa isa't isa, at ang kasinungalingang iyon ay maglalaho ng kusa. Ngunit nagkamali ako muli dahil ang mga kasinungalingan ay hindi nabubura ng panahon, lalo lamang itong nagiging mahirap ipaliwanag habang tumatagal. Hanggang sa lumabas ang katotohanan, nalaman mo ang aking pagkatao. Noon ko lang napagtanto kung gaano kakasala ang aking ginawa, ngunit totoo ang pagsisisi ko. Kuya, maaari mo ba akong patawarin at bigyan ng isa pang pagkakataon? Ginoo, pakisign po ito. Narinig ko ang paalala sa harap ko. Doon ako natauhan, pumirma, at kinuha ang mga bulaklak na inilagay sa sulok. Ang dating masikip at madilim na eskinita ng inuupahang bahay ay biglang nagliwanag, ngunit lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Ramdam ko na ang malayong liwanag ay lalong hindi maabot, hindi talaga tayo pareho ng mundo. Siya ay prinsesa ng langit, nagniningning, hindi isang taong magtitiis para sa sinuman. Napilitang sumuko. Wala akong pakialam sa video na iyon ang aking nakaraan. Kahit hindi marangal, iyon ang pinakamabuting desisyon ko noong panahong iyon para mabuhay, pinag-isipan ang mga kalamangan at kahinaan. Kahit pa ipalabas ang video na iyon sa kasalukuyang kalagayan. Hindi na ako masasaktan nito. Isang ordinaryong tao lang ako, hindi nabubuhay sa internet. Kung lumaki ang gulo, baka pag-usapan ako ng kumpanya o mga kasamahan, ngunit maaari akong mag-resign. Magpalit ng trabaho. Sa mundo ng mga matatanda, mahalaga ang reputasyon at opinyon ng iba. Ngunit ang kakayahan sa trabaho at malakas na loob ang tunay na sandata sa buhay. Hindi ako takot na ipalabas ang video. Ngunit ang tawag ni Ethan Chen ay nagpaalala muli sa akin na simula pa lang, ako at si Liu Ruyan ay hindi kabilang sa iisang mundo. Nagkakilala tayo sa pinakamababang punto ng ating buhay, nagtulungan. Pero magkaiba talaga tayo. Kanina, nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Ethan Chen, nasa daan pa ako. Nag-vibrate ang telepono, may bagong mensahe. EJ, may mga bagay akong dapat mong malaman. May oras ka bang tumawag? Hindi kilalang numero, naisip ko na scam, hindi ko pinansin. Ngunit nagpadala agad siya ng kasunod, tungkol kay Liu Ruyan. Ako si Ethan Chen. Hindi ko alam kung bakit ako kinontak ni Ethan Chen, ngunit humanap ako ng tahimik na lugar. At sinagot ang tawag. Mahaba ang sinabi niya, hindi bagay ang aking pinagmulan kay Liu Ruyan. Ang pagsasama ng mayayamang pamilya ang pinakamatibay na sitwasyon. Kahit ipilit kong makasama si Liu Ruyan, ako lang ang magiging third party. At ang pinakamahalaga, sinabi niya na noong una. Pagkatapos ko silaing si Momo, ang unang plano niyang paghihiganti ay hindi naman ganoon kasama. Isang mayaman na dalagang lumaki sa karangyaan, pinalaki ng pamilya na may pera at kapangyarihan. Palalo, at matapos masaktan ng dangal, nabaliw siya sa paghihiganti. Malaki ang ginastos niya para imbestigahan ako, at nag-alok ng gantimpala. Para sa sinumang makakahanap ng ebidensya laban sa akin. At ang sisiyi sarili. Kung saan ako tumanggap ng pera mula sa lalaki, ay napunta sa kanya. Natuwa si Momo. Plano niyang ipalabas ang video online, kasama ang aking personal na impormasyon at kurso.
Sa campus website at forum ng e-university. Male college student prostituting for money, clients are all same-sex. Ito ang pamagat na naisip niya, sapat upang sirain ang aking reputasyon at baka paalisin ako ng paaralan. Si Liu Ruyan ang pumigil sa kanya, sinabing hindi dapat sirain ang buhay ng iba dahil sa hindi sinasadyang pagkakamali. Siyempre hindi pumayag si Momo. Ang babaeng ito na nagbigay ng love letter kay Liu Ruyan at tinanggihan. Na may mukhang malungkot, biglang nagkaroon ng ideya. Sinabi niya, Ate Liu Ruyan, bakit hindi mo ako tulungang maghiganti? Ligawan mo ang mahirap na lalaki. Mahalin ka niya, tapos itapon mo siya. Tiyak na masasaktan siya ng husto. Pangako ko, kung tutulungan mo akong maghiganti, kahit ano pa ang hilingin mo. Gagawin ko. Ayon kay Liu Ruyan, noong una ay tumanggi siya. Ngunit ang patuloy na panggigipit ni Momo sa akin ay nagdulot ng awa sa kanya, kaya nagsimula ang 3 taong walang kwentang paghihiganti. Nang tuluyang mahulog ang loob ni Liu Ruyan, sinimulan niyang patagalin ang oras. Tuwing lalapit si Momo at udyok siyang bilisan, sasabihin ni Liu Ruyan, hindi pa sapat ang pagmamahal ko sa kanya, kailangan ko pang mas maraming oras para palagin ang damdamin. Ngunit lumipas ang tagsibol at taglagas. 4 na panahon, 3 buong taon. Kahit si Momo na mangmang, ay napansin na ang mali. Noong gabing iyon, kaarawan ng ama ni Liu Ruyan. Kailangan niyang umuwi at nagkataong dumalo si Iteng Chen sa piging, sinalubong ng problema mula sa mga organizer. Mahina ang pagmamaneho ni Momo kaya hiniling niya kay Liu Ruyan na sumama sa kanya sa aktibidad. Upang suportahan si Iteng Chen, pero hindi inaasahan na habang naghihintay siya sa sasakyan kasama si Momo at nakikipag-ayos sa organizer ng aktibidad. Dahil sa kanyang sobrang kapansin-pansing itsura, may kumuha ng kanyang video na nag-viral sa trending. Dagdag pa rito, ang koponan ni Iteng Chen ay hindi sumunod sa katotohanan at pinalakas pa ang hype, kaya lalong tumaas ang init ng usapan. Si Liu Ruyan ay balisa at natatakot na baka makita ko ito at magkaroon ng maling pagkaunawa sa relasyon nila ni Iteng Chen. Agad siyang naghanap ng tao para ibaba ang trending at harangan ang video sa buong internet, ngunit sa kanyang bihirang pagkawala ng kontrol sa emosyon. May napansin si Momo na kakaiba, tinanong niya si Liu Ruyan kung para kanino niya ibinababa ang trending. Kung iniibig na ba niya ako kaya hindi niya ako maiwan. At sa kasabay na sandali. Umakyat ang video sa unang pwesto ng trending, ipinadala ito ni Efan sa akin. Si Liu Ruyan ay naguguluhan. Ngunit sa harap ni Momo, hindi pa rin siya naglakas loob na aminin dahil natatakot siyang hindi mag-ingat si Momo. At gumawa ng hindi dapat gawin. Kaya sa harap ni Momo kailangan niyang makipaghiwalay sa akin at pagkatapos ay dalhin si Momo para makita ako, umaasang matapos ang pagganap na yon. Matupad ang nais ni Momo at hindi na siya manggulo sa akin. Ngunit si Iteng Chen ay mas matalino kaysa kay Momo. Napansin niya ang pagkakulong ni Liu Ruyan at ginamit ito para takutin siya. Ang pamilya Yi ay nagsimula sa negosyong supermarket. Malaki ang kanilang ari-arian at napakayaman, ngunit sa mga nakaraang taon, bumagsak ang merkado. Dagdag pa rito, ang pisikal na ekonomiya ay naapektuhan ng e-commerce, kaya unti-unting bumababa ang negosyo. Upang mapanatili ang karangalan ng pamilya. At sa tulong ng pamilya ni Liu Ruyan, nais niyang baguhin ang negosyo. Iminungkahi niya ang pakikipagtipan kay Liu Ruyan. Isang alyansang pangkomersyo na tatagal ng 6 na buwan, hindi naman kailangan talagang magpakasal. Kailangan lang nilang mapanatili ng tahimik ang titulo ng pagkakatipan. At ang kapalit ay ang video na yon at hindi na muling makalapit si Momo sa akin. Ang surveillance footage noong panahong iyon ay nabura na. Si Iteng Chen ang may hawak ng huling kopya. Pumayag si Liu Ruyan. Ngunit nang matapos niya ang lahat, napagtanto niyang blinop ko na siya. Kaya pinilit niyang ituon ang sarili. Sa pagganap sa harap ni Momo at mga kamag-anak at kaibigan, at pagkatapos malutas ang mga bagay na ito, hahanapin niya ako upang ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na alis ako ng tuluyan. Siya ay hindi umiinom. Ngunit sa mga panahong iyon, maraming beses siyang nalasing. Kapag lasing, magdadrive siya pa uwi sa ilalim ng inuupahang bahay. Titig sa bintana ng kwartong tinitirhan ko, hanggang sa umilaw at mamatay ang ilaw. At aalis lang kapag sumikat na ang araw at nabuksan ang kurtina. Ngunit noong gabing iyon, naghintay siya ng buong magdamag, ngunit hindi pa rin niya nakita ang ilaw na umilaw. Inakala niyang may nangyari sa akin, ngunit nang umakyat siya, nakita niyang wala na ako. Inaayos na ng landlady ang kwarto. Pumipili sa mga naiwan kong gamit para kumuha ng mga kapaki-pakinabang. Ang mga damit at sapatos na binili ko para sa kanya ay itinapon sa sahig, magulo. Namula ang kanyang mga mata. Yumuko siya at umiyak ng malakas sa loob ng kwarto. Nagulat ang landlady, halos tumawag ng pulis ang kapitbahay. Ngunit kumalma siya at sinabi sa landlady na gusto niyang bilhin ang mga gamit na yon. At dagdagan ang upa para makuha ang kwartong iyon. Ito ay nalaman ni Momo nang mawala si Liu Ruyan at hinanap siya. Mula sa bibig ng landlady,
Sa kabilang linya ng telepono, ang boses ni Teng Chen ay mahinahon at mababa. Ginoong Ji, alam mo ba? Si Liu Ruyan ay laging galit sa akin, galit sa mga taong tulad namin na nagbebenta ng kanilang kasal para sa pampamilyang negosyo. Para sa interest, para sa iyo, para sa surveillance footage na yon. Pumayag pa rin siya sa aking kahilingan at nakatipan ako. Hindi ba't kabalintunaan? Mula sa pananaw ng interes, kami ni Liu Ruyan ang pinakaangkop na magsanib. Matalino siya. At hindi ko siya galit. Ang kasal na ito ay makapagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang pamilya. Magiging mas mabilis ang pagtanggap sa kanya ng kanyang mga magulang dahil sa tulong ng aking pamilya at mamanahin niya ang negosyo. Talagang mahal ka niya at marami siyang ginawa para sa iyo. Ngunit ikaw, ano ang ginawa mo para sa kanya? Ano ang kaya mong gawin para sa kanya? Narinig ko. Ngayon hindi ka na kayang bumili ng bahay, di ba? Nagsinungaling ako, maingat na pinlano ang seremonya ng pagkakatipan. Balak kong gawing totoo ang pagpapanggap, iniisip na kung may natitira pang katinuan ang kanyang isip. Dapat niyang malaman na ang pakikipagtipan sa akin ang pinakamabuti. Ngunit dahil sa iyong presensya, nawalan siya ng bait. Nagulo ang seremonya ng pagkakatipan, naging katawa-tawa sa buong grupo, at matigas ang ulo na hinanap ka para magpaliwanag. Lalo pang nagalit ang kanyang pamilya. Ang isang tagapagmana na hindi sapat na matalino kahit may dugong relasyon, ay mawawalan ng karapatan sa mana. Mahirap para sa kanya bilang babae na magmana ng negosyo ng pamilya. Ginoong Jay, gusto mo ba talagang mawala sa kanya ang lahat? Matagal akong natahimik, ayaw ko at hindi ko kaya. Kaya napilitan akong manatiling walang emosyon, pilit siyang layuan, at bumalik sa kasalukuyan. Matagal ko pinagmasdan ang punong iyon ng mga bulaklak, hanggang sa sumakit ang aking mga mata, saka lamang ako nag-atubiling patayin ang ilaw. Nasaksihan ko kung paano nilamon ng dilim ang liwanag ng punong iyon, hanggang sa bumalik ang lahat sa katahimikan. Sumunod na mga araw, hindi maganda ang aking kalagayan. Buti na lang, ang paghahanda para sa eksibisyon ay nasa huling yugto na ng pagpasok ng mga sasakyang pangkotse, medyo magaan na. Kahit na ang aking isip ay nasa ibang lugar, wala namang nangyaring gulo. Araw-araw, umaasa akong mabilis na matapos ang oras ng trabaho. Umuwi at magpahinga. Ngunit ngayong araw, habang umaakyat ako ng hagdan, napansin ko na sa pintuan ng katabing kwarto, maraming bagahe ang nakatambak, kasama na rito ang maleta ng isang tagahanga. Ang dating nangungupahan ay lumipat lang noong nakaraang linggo, at ngayon ay may bagong nakatira na. Mahina ang tunog ng gusali. Sana ang bagong nangungupahan ay hindi na katulad ng dating mag-asawa na nag-aaway sa kalagitnaan ng gabi. Habang iniisip ito, hindi ko napigilang masusing tumingin at may kakaibang pakiramdam. Na ang maleta ng tagahanga na nasa pintuan ng katabi ay tila pamilyar, biglang sumulpot sa aking dibdib. Ang isang hindi magandang kutob. At sa susunod na segundo, may lumabas na tao mula sa loob ng kwarto. Puting maikling manggas, asul na maong, mahaba at itim na buhok na nakaipit sa isang tabi. Inilantad ang maganda at pinong mukha ni Liu Ruyan. Siya ay naghahanda upang yumuko at magbuhat ng mga bagay, nakatayo sa loob ng luma. At makipot na gusali ng tirahan, may kakaibang hindi pagkakatugma. Labis na pagkagulat. Kaya nakalimutan kong tanggalin ang susi na kalahati ng napihit. Narito ka pa ba? Hindi ka ba umalis? Nang marinig ito ni Liu Ruyan, tumayo siya ng tuwid at nagkatinginan kami. Balak ko sanang umalis, ngunit nagalit ako sa aking nobyo, ayaw niyang umuwi kasama ako. Kaya napilitan akong gawin ang lahat upang mabawi siya hanggang sa magbago ang kanyang isip. Habang sinasabi niya ito, ang kanyang tingin ay hindi kumikibo sa aking mukha. Ngunit nang marinig ko ang kanyang sinabi, hindi ko alam kung ano ang dapat kong reaksyon. Buti na lang, hindi na siya naghintay ng aking sagot. Sinabi niya, okay ba? Sa itsura ng iyong mata, alam kong hindi ka nakatulog ng maayos. Bumalik ka na at magpahinga kapag natapos ko nang ayusin ang mga gamit dito. Ikaw ay aking aanyayahang kumain ng kiyaw-kiyan yan. Siyempre, bilang kapitbahay lang. Ang iyong kasintahan, hindi naman magagalit, di ba? Dahil sa sakit. Ang kanyang boses ay medyo paos pa, ang dulo ng kanyang salita ay pataas. Ang kanyang magandang mata ay may ngiti, katulad noong unang beses kaming nagkita. Noong panahong iyon, nakasakay siya sa kanyang bisikleta. Hinabol ako, ang sikat ng araw ay bumagsak sa kanyang mukha, may kaunting panunukso sa kanyang boses. Hinalo ng hangin, classmate, naglalakad ka at nagbabasa ng libro. Hindi ka ba talaga babangga sa puno? Paano ko ba siya sinagot noon? Sinabi kong hindi. Ngunit sa susunod na segundo, dahil sa pagkagambala ng kanyang atensyon, muntik na akong bumangga sa poste ng ilaw. Pinatigil niya ang kanyang bisikleta, tumingin sa akin at mumiti. Bumalik sa kasalukuyan. Si Liu Ruyan ay nakatitig pa rin sa akin, tila naghihintay ng aking sagot. Pinigilan ko ang kakaibang tibok ng aking puso. Iniwas ko ang aking tingin at malamig na sinabi, hindi na kailangan. Wala akong ugali na makipagkaibigan sa mga hindi kilalang kapitbahay. Hindi siya dapat manatili dito. Dapat siyang bumalik sa kanyang mundo.
Si Liu Ruyan ay tumira sa katabi ko at pagkatapos ay madalas siyang kumatok. Dahil sa mga maliliit at hindi maintindihang bagay, tulad ng saan kukuha ng wifi, paano kung hindi bumukas ang gate. Ano ang numero ng telepono ng nagbebenta ng tubig sa lalagyan? Ilang beses na rin, alam ko na hindi ito tungkol sa mga bagay na yon. Kaya hindi ko na lang pinansin. Maraming mga estante sa hagdan, may mga iba't ibang palamuti. At makukulay na bilog na pagkain. Nakita ko pa nga sa kanyang sapatosang malapit sa pintuan ang isang ceramic na paso. Kung saan may itinanim na mirasol, dahil sa nag-isang maliit na bintana sa hagdan, namumulaklak ito ng malaya. Ngunit tila ilang araw na itong hindi nadidiligan, medyo nalalanta. Siguro naisip niya na umuwi na. Ano ang iniisip mo? May pumalakpak sa balikat ni Xiaoji, lumingon siya at nakita si Zhao Gang. Ngumiti siya at sinabi, bukas na ang huling araw ng eksibisyon, magsisimula ang aming bakasyon sa susunod na araw, 5 araw na sunod-sunod. Xiaoji, may plano ka ba sa oras na yon? Hinimas ko ang aking leeg at sinabi, malamang matutulog muna ako ng 1 araw at 1 gabi. Malamang ganun din ako, araw-araw na pumupunta ng alas 7 para bantayan ang lugar, kahit na Diyos ay hindi makakayanan. Dahil sa darating na bakasyon, ang grupo na nagtatrabaho ng walang tigil sa loob ng 1 buwan ay kitang-kita ang kasiyahan. Sa hapon, matapos ang aktibidad, nilinis ang lugar, inayos ang mga materyales. At kumuha ng isang litrato para sa memorya, tapos na ang lahat. Pag-uwi sa bahay, inihagis ko ang aking bag at nahiga sa kama, pagod at walang gana. Habang inaantok na, biglang tumunog ang telepono. Si Yefan ang tumatawag. Saka ko lang naalala sinabi niya. Nadarating siya sa lungsod na ito sa katapusan ng linggo. Mabilis akong nag-ayos at sumagot ng tawag. Uy, Olye, anong petsa ang tiket mo? Pero ang nasa kabilang linya ay tila sobrang excited. Sandali, usapin muna ang ticket. Nakita mo na ba ang trending? Inanunsyo ni Iteng Chen na alis siya sa showbiz. At ikinasal pa siya. Sa narinig ko mula kay Yefan, lalo akong nagising. Hindi ko na malaya na hinigpitan ko ang telepono at nagtanong, kailan ito nangyari. May nag-leak na 2 araw na ang nakalipas, pero kakaunti lang ang naniwala. Ang mga fans ay nagdedeni pa rin. Sabi nila nasa career peak si Iteng Chen at hindi alis, pero ngayon lang inanunsyo mismo ng kanyang studio. Ipinost pa ang marriage certificate. Marriage certificate. Hindi ko na mamalayang inulit ko ang 3 salita. Magulo ang aking damdamin. Kanina pagkatapos ng trabaho, nang makita ko ang bouquet, nag-isip na ako. Kung talaga bang sumuko na siya at bumalik na sa Beijing. Pero mayong nakumpirma na ang hula. Hindi ako nakaramdam ng gaan gaya ng inaakala ko. Sa halip, parang may malaking bato na dumidiin sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ngunit ito talaga ang gusto kong resulta, naging malamig ako sa kanya. Tumanggi sa mga salita, para lang umalis siya at bumalik sa mundo kung saan siya dapat. Sa kabilang linya, patuloy pa rin si Yefan sa pagsasalita, pero wala akong marinig. Kaya pinutol ko siya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakahiga sa kama. Pinagmasdan ko ang liwanag sa labas na unti-unting dumidilim. Lumipad ang isang ibon sa maulap na hapon. Pagkatapos may kumatok sa pinto. Sino iyon? Nagbangon ako ng walang malay at binuksan ang pinto. Hindi ko inaasahan na sa P-Fall ay makikita ko si Liu Ruyan. Pinaiksi niya ang kanyang buhok. Walang mahabang buhok na nakatakip, lubusang nakalantad ang kanyang leg. Nalalong nagmukhang mahaba at pino. Bakit pa siya pumunta? Makipagbati sa ex pagkatapos ikasal. Gusto ng basbas ko. Magulo ang loob ko, binuksan ko ang pinto. Pero inindayog niya sa akin ang mga sangkap sa kanyang kamay, normal ang ekspresyon. Gusto mo bang kumain ng hotpot sa bahay ko? Ito ang napag-usapan natin, imbitasyon kita pagkatapos lumipat. Hindi na. Ayoko kumain. Pero hindi siya sumuko. Bakit? Takot ka bang magalit ang girlfriend mo? Nanunukso pa rin ang tono niya. Kahit gaano pa ako katyaga, nawala na ang pasensya ko. Liu Ruyan, anong ibig mong sabihin? Dahil kasal ka na, hindi ka ba pwedeng tumigil sa pang-aabala sa akin? Pero nang marinig ito, natigilan si Liu Ruyan. Mukhang naguguluhan sa sinabi kong kasal, parang wala siyang alam tungkol sa pagkakasal nila ni Iteng Chen. Tila wala siyang alam. Tamad na akong magsalita pa, diretso akong umikot para isara ang pinto. Pero dahil kulang sa lakas, naitulak niya ako papasok ng bahay. Jibo, anong sinasabi mo? Sa iba pa ba ako ikakasal kundi sa'yo? Ang taong ito ay parang ayaw maniwala hanggat hindi nakikita ang ebidensya. Kaya inilabas ko ang telepono at pinuntahan ang trending para hanapin ang patunay para sa kanya. Tama, hindi nagsinungaling si Yefan. Ang mga hashtag na Iteng Chen umalis sa showbiz at Iteng Chen ikinasal ay matatag na nasa trending. Pumunta ako sa isa at hinanap ang larawan ng marriage certificate. Balak kong ipakita kay Liu Ruyan pero nang i-zoom ko may nakitang mali. Ang babae sa marriage certificate. Bakit hindi ko kilala? Tiningnan kong mabuti ang pangalan, hindi Liu Ruyan ang nakasulat.
Paano nangyari ito? Nalito ako. Lumapit si Liruyan para tumingin sa screen ng telepono ko. Pagkatapos makita, huminga siya ng maluwag at nagsabing parang walang magawa. Akala mo ba ikinasal ako kay Itenchen? Hindi ako sumagot. Saka ko lang naalala na si Yefan ay nagsabi lang sa akin ng isang bagay. Ikinasal si Itenchen. Pero kung si Liruyan ba ang ikinasal, hindi niya binanggit. Ako ang nag-assume at nagkamali. Nang mapagtanto ito, parang nasira ang buong pagkatao ko. Napangiti si Liruyan na kumunot ang mga mata at matyagang ipinaliwanag sa akin. Kahapon, bumalik ako sa Beijing. Dumalo rin ako sa kasal ni Itenchen, pero mas mahalaga ay para sabihin sa mga magulang ko ang tungkol sa iyo at kung gaano kakahalaga sa akin. Gusto kong maalis ang kanilang maling akala. Para makauwi tayo ng hayagan. Si Itenchen ay naghahanap lang ng mapapangasawa para sa negosyo, hindi niya ako talaga gusto. Dati, may hawak siyang bagay laban sa akin, kaya napilitan akong mag-acting sa tabi niya. Ngayon, naayos ko na lahat iyon. Dati sinabi mo na magkaiba tayo ng mundo, kaya hindi tayo pwedeng magkasama. Pero nakalimutan mo na sa sandaling umibig ako sa iyo. Pumasok na ako sa mundo mo. Mahal na mahal ko ang mundong ito, ayoko itong iwan. Kaya bigyan mo ba ako ng pagkakataon? Huwag mo agad akong itaboy. Kapag may nagawa akong hindi sapat, saka mo na lang ako palayasin. Ang kanyang tingin ay malambing at matatag, nakakapangilo sa puso ko. May boses na may pigil akong sabi, pag-iisipan ko. Sige, mag-isip ka lang. Hindi mo na kailangan marinig ang opinyon ng girlfriend mo. Sinadya niyang bigkasin ang salitang girlfriend, pero kumikislap ang kanyang mga mata. Sa isang biro, saka ko lang naalala na noong una, para mapaalis siya. Ay nagsinungaling ako, sinabi ko na si I ang nobya ko, pero sa nakikita ko. Halatang alam na niya na nagsisinungaling ako. Kailan mo nalaman? Ayaw kitang mawala. Gusto ko pa sanang makita ka bago ka umalis, pero nalaman kong hindi maayos ang soundproof dito. May nagsasalita sa panaginip sa gabi. Ang pangalan mo ang sinisigaw. At ang babaeng si I, kahit malapit lang ang tirahan nyo. Tuwing uwian, hiwalay kayo umuwi. Nagulat ako, hindi ko inaasahan na simula pa lang ay nahuli na ako. Pagkalipas ng ilang sandali, saka ko lang naalala, teka. Paano mo nalaman kung saan nakatira si I? Yan ang sikreto. Ngumiti siya. May mapang-asar na ngiti, sabay sabi, tara, mag-hotpot muna tayo. Yin yang pot, siyam na kwadro. Sumunod ako sa kanya pauwi. Pero pagpasok, natulala ako dahil ang daming pamilyar na bagay sa loob. Sobra-sobra. Malalaking bagay tulad ng aparador, salamin. Maliit na bagay tulad ng tsinelas at mga palamuti, lahat ng ito ay iniwan ko sa dating bahay dahil hindi ko madala. Bakit nandito ang mga ito? Si Liruyan ay pumasok na sa kusina at naghuhugas ng gulay ng pamilyar. Medyo hindi natural na sabi ni Liruyan, para makatipid, pinaship ko. Kasama ang kutson na ito, dahil manipis ang kutson sa inuupahan, lagi akong mahina ang tulog. Nung lumipat ako, matagal akong nakipag-ayos bago bumili ng latex na kutson ng 500. Kami ay, nung lumipat, napagtanto ko na napakamahal ng shipping para dalhin ang kutson sa CTC, kaya kinailangan kong iwan. Pero dinala ni Liruyan ang lahat ng ito, kahit hindi importante. Ang mga ito, mas malaki pa ang shipping kaysa sa orihinal na presyo. Paano naging tipid yon? Napangiti ako nang makita ang namumula niyang tenga. Pero hindi ko siya pinansin. Pero hindi ba, kung mayaman siya, bakit nagpanggap na mahirap dati? Naisip ko ito at diretsong tanong. Si Liruyan ay tumawa at nagpaliwanag, hindi ba nagyabang ako sa pamilya ko? Na ako ay iba sa ibang 20 taong gulang, na sa pamamagitan ng pagtatrabaho at pag-aaral ay matatapos ko ang kolehiyo. Pinilit ko silang i-freeze ang bank account ko. Nang malaman kong mali, huli na ang pagsisisi. Kailangan kong mag-part-time. Kaya kung sasabihin ko sa'yo, baka hindi ka maniwala, pero sobrang hirap ko noon, sobrang mahirap. Tumunog ang telepono, naputol ang usapan. Sinagot ko ito. At nalaman kong si I ang tumatawag. Tapos na ang car show, may celebration party ang departamento. Tinanong kung anong araw ako libre para mag-set ng oras. Libre ako sa mga araw na ito. Tignan na lang natin sa schedule ng lahat. Nakuha ni I ang sagot at mabilis na nagbaba ng tawag. Pagkatapos, napansin kong tumigil na ang tunog ng paghuhugas sa kusina. Sa pintuan, may isang ulong sumisilip, palihim na nakikinig. Nung makita ko ito, nagkaroon ako ng ganang asarin siya. Baka bukas ay kakain ako kasama ng iba. Pero hindi niya hinintay ang sasabihin ko, lumabas siya ng diretsyo at mayabang na sinabi. Ngayon, kapag kakain ka kasama ng iba, nag-uulat ka na sa akin. Mahal mo ako. Hindi ko napigilan ang tumawa. Siya ang nakakita sa akin na napakalamig, pero puno pa rin ng lambing. Ano pa ba ang silbi ng pang-aasar? Simula noong gabing iyon, kumain kami ni Liruyan ng hotpot. Napaangat pa rin siya sa 9 na kwadro, pero nagtanim siya ng mga sunflower sa buong balkonahe. Sinabi ni Liruyan sa akin, maligayang pagdating.